Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kumusta po kayo sa umagang ito? Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Habang naghihintay ako sa aking mga kasama, nagpe-prepare, tayo po ay, kumusta po kayo? No? Sa umagang ito po ay maulang umaga. May mga bagyo sa ibang lugar. May mga heavy rainfall. Pero tayo po ay patuloy na mananalig na ang lahat po ay kaya ni Lord. Wala pong hindi kaya ng Panginoon at siya po ang alam niya ang bawat sitwasyon. Yes, good morning po Ate Lita. Kumusta po kayo sa umagang ito? Amen. Ngayon po ay nasa bilang na po tayo, no? Number, no? Numbers, no? Sa mga Pinakauna sa lahat. Hallelujah. Salamat po, no? Ate Lita, Kuya Bob, a blessed evening po sa inyo at sa lahat ng mga kasama. Ito na siguro si Amen. Pastora. Lord, hallelujah. Salamat po, no? Sa oras na ito, tayo excited na katagpuin ang presensya ng Diyos sa pamulay-bulay sa salita niya. Amen. So, no, ni-exercise ko talaga na pag 6:30, no, sabi nga po kung mapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan tayo sa maraming bagay. So, minsan talaga, ako po iaamin na talagang minsan hindi tayo makadating sa tamang oras, pero kailangan disiplina po. Ang pinaka the best po, disiplina sa sarili. Amen po ba? Kung kaya nating disiplinahin ang ating sarili, sabi nga ni Paul sa araw-araw, didisiplina niya ang kanyang sarili. Minsan po, ang ating time, no? Time po, sa time pa lang, no? Amen, sabi ni Ate Lita. Amen. Yes, Lord God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, no? Hallelujah. So, yun po yung naalala ko po sa aming mentor noong una akong naging Christian talaga na unang leader na nag-lead din po doon, naging assist po sa aking pastor. Sabi niya na sige lang po pagdating lang daw ng tamang oras, nag-umpisa na talaga, susunod na lang po, ano. So gayon po, no? So salamat po Ate Celce, blessed morning Ate Jenny. Morning. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. So, tayo po'y magpuri at magpasalamat sa Lord, no? Magpuri at magpapasalamat tayo sa Panginoon sa umagang ito, no? So, dito po tayo sa ang aklat ng mga bilang, no? Dito chapters lang. So, ngayon po ay nasa mga bilang na po tayo. Yes, tayo, no? So, minsan nag-aawat dahil sa Panginoon, no? Salamat sa Panginoon. Yes, Lord, sa oras na ito, Panginoon, blessed morning, Pastora and Ate Junmin. Blessed morning din po. No? Habang naghihintay po tayo kay nanay, napiprepare pa po siya, tayo po ay manalangin din po muna at kanta ng isang worship song. Ate Celsi, blessed morning, Ate Lita, Ate Let Salsida, at sa lahat pong darating pa po, Ate Let Salsida, Ate Ching Fong, Ate Tess Rubinyo, laging kasama natin, yung mga kasama natin, Ate Lorna, Ate Karen, Ate Jackie, no, sa lahat po, Ate Lorlinda, Ate Tita, kumusta po kayo, no, sa oras na ito tayo po, manalangin po muna. Yes, Lord, Panginoon, nagpapakunbaba po kami sa harapan mo, Father God. Ang totoong pagpakunbaba po, Panginoon, ay yung pagsunod sa salita mo, Father God. Panginoon, salamat po. Turuan mo po kaming makasunod. Turuan mo po kaming magmahal ng katulad ng pagmamahal mo sa amin at may pabahagi din po namin sa iba. Maraming salamat po, Panginoon. Araw po ng Sunday dito sa Pilipinas. Kami po, Panginoon, ay prepare din po sa worship, sa fellowship mamaya po, Panginoon. Salamat sa mga po ang bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa maulang umaga na ito, Lord. Pero iniingatan mo po ang bawat isa, bawat pamilya po, Panginoon, nakaprepresent po sa buong bansa po, Panginoon, sa buong mundo po, Panginoon. Thank you, Lord, sa pag-iingat mo sa bawat pamilya, sa bawat buhay ng mga minamahal mo. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngayong araw na ito, pinagkatiwala namin ang gawain na ito, Lord. Salamat din po sa maayos na signal ng net connection po, Panginoon, sa maayos na daloy ng kuryente, Panginoon. Salamat po sa lahat po, Panginoon. Ito po yung matapos din po mula sa simula, Lord, maayos na daloy ng aming live streaming na ito for your glory. Lord, lahat ng aming salita ay hindi nanggagaling sa amin. Isang tipay po ito. Ito'y nanggagaling sa iyo, Father God. Gamitin mo lang kami as mouthpiece, Lord. Salamat po. All glory, thanksgiving and honor belongs to you, Lord. In the mighty name of Jesus, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Maulan pa rin po dyan. Opo ate, maulan pa din po dito. Bagyo. May bagyo. Baha. Baha sa loob ng bahay. No? Kaya si Ate Junmin, mamaga pa lang. No? Talagang ilang tabo. 6 na tabo. O 6 na malaking gano'n ng sa pintura na nalalagyan. 6 na yung niya sa loob. Lakas ng ulan. No, pati sa loob ng bahay ay bumaba. Amen. Salamat sa Panginoon. Yes. No, so kahit na ganun, sabi nga po, sa kabila ng lahat, nag-smile pa din tayo sa kabila ng bagyo kasi alam natin, kasama natin ang Lord. Amen. So, bungaga pa lang, dapat magpasalamat tayo. Lord, thank you. Maraming natulog kagabi, pero isa ako sa nagising. Amen. Sabi ako sa nagising. Congratulations sa ating lahat. Amen. Congratulations dahil sa araw-araw po ang ating tingnan po yung mga positibo na ginawa ng Diyos sa atin. Pag yung positibo po, umpisahan ng isang araw sa pagpasalamat. Pag ang isang araw, umpisahan mo sa pagreklamo, buong araw nagrereklamo ka na. Ano po? Salamat sa Panginoon. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ate Respicio bless. Ate Chingfong, blessed morning din po. Amen. Salamat. No? At tayo po ay magpuri at magpapasalamat. Amen. God is in control. Yes. Tama po, Ate Lita. God is in control. Yes. Tayo magpupuri sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Favorite ni ate. Yes. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Lord God. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Yes, Lord God. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Lord God. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian,
ikaw po ang makilala sa kalagitnaan namin. Kaluwalhatian mo ang lahat ng ito. Wala pong lais naming itaas, wala iba lang po, Panginoon. Ikaw lang po, O Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagsama mo sa amin and even sa kabilang screen, sa mga nakakasama namin sa devotional time na ito, Lord. Hallelujah. Ikaw at walang iba sa iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos. Kami nagtitiwala, nanampalataya, Panginoon. Yes, Lord, nanampalataya po kami na ikaw po ang may kontrol ng lahat. Kami po ay maayon lang po sa agos ng iyong kapangyarihan sa bawat isa po sa amin, Lord. Thank you so much, Panginoon. All glory, thanksgiving, and honor belongs to you, Lord, in the name of Jesus. Amen. I-like and share lang po natin, lalo na po sa ating groups, no? Amen. Hallelujah. Sabi nga po ni Ate Lita de la Paz, yes. Ate Tess Robinyol, hallelujah. Sabi niya, amen, pupurihin ka, O Diyos. Sabi nga, hallelujah. Salamat po, no? Ang aming alay ay pagsamba, no? Sa pagsamba, no? Walang katulad, yes. No? Salamat po, no? Sa lahat-lahat sa oras na ito na tayo po ay mamulay-gulay, no? Prepare natin kung maalala natin ang Levitico. Ang Levitico from 1 to 27 is about po sa mga batas, so sa mga paghandog. Ano po, nakita mo kung sa kabanalan, yun po yung ating na napag-aralan po, no? Sa summary po sa Leviticus chapter 1 hanggang 27 kung paano maghandog para sa kapayapaan, para pagtubos sa kasalanan, the atonement, no? Lahat po 'yon, sacrifice, no, offering, lahat po 'yon ay ating napag-aralan sa Levitico parang at ito ay shadowing, parang nakikita natin sa bawat pamulay-bulay natin, nakikita natin si Jesus, no? Ito ay progressive revelation sa mga nangyayari po, no? Anino po sa mga ngayon kung paano tayo tinubos din po ng Panginoon noon, paulit-ulit na pagsamban, ulit na paghandog ng mga hayop, no? Pero ngayon sa ngayon is about may isa lang po na one time perfect sacrifice at si Jesus po yon. Kaya no, sa oras na ito talagang tinuturuan po tayo. So dito po sa mga bilang, basahin ko muna yung panimula sa bilang, no? So ito po yung mga bilang o number sa English, no? Sa ating physical Bible na ating binabasa everyday, Holy Bible, makita natin na may iba't iba po siyang books, no? Dito po ang mga bilang. Tingnan po natin kung ano po itong tungkol sa mga bilang o numbers. Sabi po dito, ang aklat ng mga bilang ay kasaysayan ng mga Israelita sa panahon ng halos 40 taon, no? Sabi nga po niya, kasaysayan din po, patuloy na kasaysayan po ito ng mga Israelita. Karugtong po ito, no, sa Levitico, no, karugtong sa Exodo. Dito na po ay ang mga bilang, kasaysayan pa din ng mga Israelita. Tingnan niyo po ha. Sabi niya, ito ay mula ng lisanin nila ang bundok ng Sinai hanggang sa marating ang silangang hangganan. Sabi dito, ng lupaing ipinapangako ng Diyos, ang pangalan ng aklat ay tumutukoy sa mahalagang bahagi ng kasaysayan. Ang sensus, bago sila umalis sa bundok ng Sinai, sabi nga po dito, bago sila umalis sa bundok ng Sinai, na inulit sa Moab. So sa silangan ng Jordan. So mga pag-sensus po pala ito, no? Kaya pala bilang ay mga sensus o binibilang yung mga tao, mga Israelita, mga lahi. Ano po? So, ang sensus bago sila umalis sa bundok ng Sinai na inuulit sa Moab, sa silangan ng Jordan, 10 taon halos ang nakalipas. Sa pagitan ng dalawang sensus, sa dalawang sensus, sabi dito, ang mga Israelita ay nakarating sa Kadesh Barnea, sa gawing timog ng Kanaan. Subalit, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. No, pagkaraan ng maraming taon, nagpunta sila sa silangan ng ilog Jordan. Dito nanirahan ang isang bahagi ng mga Israelita. At ang natira naman ay naghanda sa pagtawid ng ilog patungong Kanaan. Ano? Ang aklat ng mga bilang ay ulat tungkol
sa bayang madalas abutin ng panghihina ng loob. Ano? So, yun po yung itong bilang ay tungkol siya daw sa akla, tungkol to sa mga bayang mabilis abutin ng mga panghihina. Itong bayang Israel, no? Sa ng loob, panghinaan ng loob at takot sa gitna ng kahirapan. Naghimagsik sila sa Diyos at kay Moises, no? Pati sa kanilang leader naghimagsik sa Diyos, no? Kay sa Diyos at kay Moises na kanilang nagli-leader. Ito po yung bayang Israelita, no? Gayunpaman, ang aklat na ito ay nagsalaysay tungkol sa matapat at sabi niya at di nagmamaliw na pangangalaga ng Diyos, na? So, at sabi nga niya sa kaniyang bayan sa kabila ng kanilang kahinaan. Ano? So, at pagsuway, isinalaysay rin dito ang katapatan ni Moises sa Diyos, bagaman kung minsan ay inaabot ng pagkainip sa tugon ng Diyos, no? Nainip din po si Moises. Matapat siya pero tao pa rin po si Moises. Nainip pa din siya sa tugon ng Diyos. Yung matagal po yung tugon o yung kasagutan ng Panginoon sa mga panalangin. Minsan nainip din po si Moises dito sa aklat na ito ng bilang. At sabi nga dito, at pagkayamot sa kanyang mga kababayan, no? So, yun po ito po yung patungkol po ito sa books ng mga bilang, no? Ito po yung patungkol po ito sa pagbibilang, census, no? Kung pag sinabing census, nagbibilang ng mga population, no, sa tao, no? So, ang mga nilalaman po nito, ang paglisan sa bundok ng Sinai, ang unang sa verse chapter 1 verse 1 to 9 and 23, no? So, sabi din po iba't ibang kautusan at tuntunin, no? Chapter 5, sabi, no, ang unang census, chapter 1, verse 1 to 4, no? Yun yung ating babasahin ngayon, and 49, no? So, iba't ibang kautusan at tuntunin, no? Chapter 5, verse 1 to 8 and 26. Good morning po, Nanay. Good morning po. Amen. Salamat sa Panginoon, no? Good morning. Sabi na ang ikalawang Paskwa, ito po sa chapter 9 po ng bilang din, 1 to 23, no? Mula sa bundok ng Sinai hanggang Moab. Dito po sa chapter 10, 1 to 21 and 30 to 35, no? So, mga pangyayari sa Moab, chapter 22, verse 1 to 32 and 42. No? So, paglalagom ng lakbayin, no? Paglalagom ng lakbayin mula sa Ehipto hanggang Moab, chapter 33, verse 1 to 49. So, mga tagubilin bago tumawid sa Jordan. Amen. So, ito po ang sa last chapter na po, chapter 33, verse 50 to 36, no? Sabi dito, and 36 to, chapter 36 to 13. Ito po yung mga nilalaman po ng aklat po ng bilang. Ito'y panimula po, no? So, ngayon po, si Nanay Mina, ready ko bang nagbasa po? Si Nanay Mina sa chapter 1 po siya. And isa lang naman siguro ang unang census sa Israel. At kay Ate Junmin ang paghirang sa mga Levita. Ayan po, dalawa po palang paksa ito. Isa yun ay paghirang ng mga Levita. Ito dito sa likod ate. Ayun. Yun po yung basahin. Amen. Salamat sa Panginoon. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Sabi ni Ate Maluba sa Gonsalves is watching also. Kumusta po kayo, Ate Malo? At saka sabi ni Ate Lita, amen. No? So, Yes, hallelujah. Lord. Salamat sa Amen, Panginoon. amen. Yes, Jesus. Yes, okay na ba? Opo. Mahal naming Ama, aming Diyos at aming Panginoon. Sorry po, sorry. Salamat po. At sa pagtulog, ginising niyo pa lamang po late. Nagising. Kaya patawad po, Lord. Pero andito po ako. Hinihiling ko po sa inyo, Lord. At alam ko ang aking kahilingan na ibigay niyo na.
pinaliwanag niya po ang aking mata para nang sa ganun mabasa ko po ng maayos yung bahagi na nakatalaga sa akin at yun po yung akin ang pinasasalamatan. Salamat po Lord at blessed morning po, blessed morning sa ating lahat. Ngayon po tayo ay nag-uumpisa sa aklat ng bilang. At ang napatalaga po sa akin ay ang unang bahagi nito. Ang unang census sa Israel. Gabayan niyo ako ha. Gabayan ang aking mata. Noong unang araw ng ikalawang buwan matapos umalis sa Ehipto, ang sabayanang Israel, si Yahweh ay nangusap kay Moises habang sila'y nasa loob ng toldang tipanan na nooy nasa ilang ng Sinai. Ang sabi ni Yahweh, magsagawa ka ng isang census. Bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng buong sambayanan ng Israel ayon sa kanilang angkan at lipi. Ilista ninyo ang lahat ng lalaki mula sa gulang na 20 pataas. Lahat ng maaari nang lumaban sa digmaan. Magpatulong ka kay Aaron at sa pinuno ng bawat angkan. 5-16. Ito ang mga pinuno ng bawat lipi na tutulong sa inyo. So, ang magiging ayos po nito sa unang hanay pababa ay ukol sa mga lipi at sa pangalawang hanay pababa din, ito ay ukol naman sa mga pinuno o yung mamumuno sa kanila. So, una, sa lipi ni Ruben, ito ay sa lipi ni Ruben, ang magiging pinuno dito ay si Elisur na anak ni Sedeur. Sa angka ni Simeon, ang mamumuno ay si Selumiel na anak ni Sorisardal. Sa kay Huda, ang mamumuno ay si Naason na anak ni Aminadal. Sa lipi ni Isakar, Nathaniel na anak ni Suar. Sa lipi ni Sebulon, ang mamumuno ay si Elab na anak ni Helon. Sa lipi naman ni Ephraim ay si Elisama na anak ni Amiud. Sa lipi ni Manases, ang mamumuno ay si Gamaliel na anak ni Pedasar. Sa lipi ni Benjamin, ang mamumuno ay si Abidan na anak ni Gidjoni. Sa lipi ni Dan, ang mamumuno ay si Eleazar na anak ni Amisaday. Sa lipi ni Aser ay si Pagiel na anak ni Okran. Sa lipi ni Gad, ang mamumuno ay si Eliasap na anak ni Dewel. Sa pangkat ni Neptali, ang mamumuno ay si Ahira na anak ni Enam. 17. Ang mga taong nabanggit ay isinama ni Moises at Aaron. At noong unang araw ng ikalawang buwan, tinipon nila ang lahat ng Israelita. Itinala nila ang lahat ng lalaki mula sa gulang na 20 pataas ayon sa kani-kanilang lipi. Gumawa sila
Ginawa nila ito sa ilang ng Sinai ayon sa utos ni Yahweh. Amen. 20 to 24. Ito ang kanilang natala. Ang pagtala din nito ay batay sa kanilang lipi ayon sa lipi at sa bilang nito. Una, muli, sa lipi ni Ruben, ang natala nila sa census ay 46,500. Sa lipi ni Simeon, ang kanilang naitala ay 59,300. Sa lipi ni Gad, ang kanilang naitala ay 45,650. Sa lipi ni Huda, ang napatala ay 74,600. Sa lipi ni Esakar, ang napatala ay 54,400. Sa lipi ni Sebulon, ang naitala ay 57,400. Sa lipi ni Ephraim, ang napatala ay 40,500. Sa lipi ni Manases, ang napatala ay 32,200. Sa lipi ni Benjamin, ang napatala ay 35,400. Sa lipi ni Dan, ang napatala ay 62,700. Sa lipi ni Ashar, ang napatala ay 41,500. Amen. Sa lipi ni Neptali, ang napatala ay 53,400. Verse 44 to 45. Lahat ng lalaki sa Israel mula sa 20 taon pataas at maaaring isama sa hukbo upang makapagdigma ay itinala nga ni na Moises at Aaron. Sila ay tinulungan ng 12 pinuno na mula sa bawat lipi ng Israel. 46. Ang kabuuang bilang ay 603,550. Amen. Hallelujah. Salamat po, no? Salamat nanay sa pagbabasa ng mga ito'y census, no, sa number. Ang total ay 603,550. A blessed morning din po Ate Lorna Mihares. Good morning po sa lahat. So, dito po nakikita po natin kung paano po yung listahan na ito, no? So, bago pa natin ipapatuloy, so iyan po, basahin muna ni Ate Junmin itong ang paghirang sa mga Levita. Oo, para maunawaan po ang buong chapter na ito, bakit yung mga Levites ay hindi kasama sa bilang dito sa tribe. No? At si Jose din po hindi kasama, so atin pong isa-isahin mamaya bakit po hindi po sila nakasama sa tribe of Israel. Ito pong mga listahan po ng mga tribo. No, wala po yung si Jose at wala po yung si mga Levita. So basahin po bakit po paghirang ng mga Wala Levita. din ang mga babae, lalaki pa lang sinisensus lang noong una. Ang paghirang sa mga Levita. Yes. Verse 47. Ang hallelujah. Ang mga Levita ay hindi kabilang sa census na ito. Verse 48. Sapagkat ganito ang bilin ni Yahweh kay Moises. Ayun. Verse 49. Huwag mong isasama sa census ng Israel ang mga Levita. Verse 50. Sa kanila mo ibibigay ang tungkulin Yun, may tungkulin ng pala. paglilingkod sa toldang tipanan. Itatayo nila ang kanilang mga tolda sa paligid ng toldang tipanan. Ayun. At sila ang bubuhat nito, pati ang mga kasangkapan nito. Ayun, may assignment din po sila. Ano? Verse 51, kung kailangan tanggalin ang tabernakulo, sila ang magtatanggal. Kung kailangan itayong muli,
sila rin ang magtatayo. At sa sino mang lumapit sa tabernakulo, liban sa kanila ay dapat patayin. Ayun. No, kadang distrito talaga, ano. Verse 52. Ang mga lipi ng Israel ay magtatayo ng kanya-kanyang tolda sa ilalim ng kanilang watawat. Ayun. Verse 53. Ang mga Libita naman ay magtatayo sa kanila ng kanilang mga tolda sa paligid ng toldang tipanan. Para walang ibang makalapit dito. Sapagkat kapag may ibang lumapit, tiyak na parurusahan ko ang buong Israel. Ang mga Libita nga ang mangangalaga sa toldang tipanan. Yun. Verse 54, last verse. Ang lahat ng utos na ito ni Yahweh ay sinunod ng mga Israelita. Amen. Ng mga Israelita nga. Amen. Salamat po Ate Junmin at Nanay Mina sa pagbabasa. Ngayong araw na ito, bulay-bulayin po natin ito kung bakit. No, tingnan mo po dito sa mga bilang, makita mo po kung paano po dumami sila. So dito nagpili po ng dito sa bawat lipi ay nagpili ng isang pinuno. Merong leader, no, sa bawat lipi. So, no, sabi nga po dito, basahin natin muli para maunawaan pa din natin, no? So, para, no, kahit na basahin natin muli para si Lord, yung pangulay-bulay, nilay-nilayan natin ito. Sabi nga po, nung unang araw ng ikalawang buwan, matapos umalis sa Ehipto. Na po, unang araw ng ikalawang buwan. Kung sa atin pong sa panahon ngayon, ano po yun? Unang araw, February. Unang araw, pangalawang buwan is February. 1, no? Unang araw. Ang sabi dito, pero hindi natin alam kung paano bilangin ang panahon noon. Ano yung kalendar nila noon. Pero sa anong panahon ngayon, meron kasi sinabi time bound or timeless na apply pa din, applicable pa din sa ngayon. Yes. No, merong dito na hindi na po applicable, no, sa mga noon lang sa panahon nila. So noong unang araw ng ikalawang buwan matapos umalis sa Ehipto ang sambayan ng Israel, si Yahweh ay nangungusap ay nangungusap kay Moises. So lagi silang nag-uusap mula pa noong unang tinawag niya si Moises. Hanggang ngayon, lagi silang nag-uusap. Ganun sila ka-close ni Moises at ang Panginoon. No, di ba? So, sabi nga po niya dito, siya lang po ang tanging kinakausap ng Diyos. Siya yung pinaka-general na leader sa lahat. So, sabi nga po niya dito ay, si Yahweh ay nangungusap kay Moises habang siya'y nasa loob ng tuldang tipanan. Saan lang po katagpuin na nooy, sabi niya na nooy, nasa ilang ng Sinai. So, saan lang po nila katagpuin? Saan siya? Doon po sa presensya ng Diyos sa tuldang tipanan, no? Sa bundok ng Sinai, sa ilang. Ang sabi ni Yahweh, magsagawa ka ng isang sinsos. Nagsagawa siya ng isang sinsos, bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng buong sambayanan ng Israel ayon sa kanilang angkan at lipi. Yun po yung instruction. Bilangin ayon sa kanilang angkan at lipi sa bawat tribo binibilang. So sabi nga po niya dito, bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng buong sambayanan ng Israel ayon sa kanilang angkan at lipi. No, ang sabi dito, at ilista ninyo ang lahat ng lalaki mula gulang sa 20 pataas. No, ano po yung instruction? Mga lalaki, gulang 20 at pataas. Yung mga bata hindi kasali at yung mga babae. No, yun po pala hanggang meron din po tayong mabasa sa New Testament, yung sa pagkain, nung pinapakain yung 5,000 katao, hindi kasama sa bilang ng nakakain yung babae at mga bata. At yun po yung nakasanayan, talaga yung instruction ng Panginoon ay sinusunod nila hanggang sa bagong tipan o doon sa New Testament. Mabasa din natin yun sa Gospel.
No, so ayun po, ang sinasabi niya, magpatulong ka kay Aaron at ng pinuno at sa pinuno ng bawat angkan. Sabi po dito, 5 to 16, ito na po 'yon, mga lipi, no? Isa-isa na po kanina, ang lipi ni Ruben, ni Simeon, ni Isaka, ni Judah, ni Isakar, ni Sibulon, ayun po, ni Ephraim, no? So Manasseh, Benjamin, Dan, Asher, Gad, Naphtali. So dito po nakikita po natin na hindi kasali sa listahan po ni si Joseph. Bakit po, no? Bakit hindi po siya nakasali? Atin pong basahin bakit siya hindi nakasali, dahil po yung si Ephraim at si Manasseh ay anak ni Jose, nahati po sa dalawa, inampon po siya ni doon nung time na si Jacob, nung matanda na siya, no, nakita niya yung dalawang anak ni Jose at sabi niya ito ay kahanay na po sa kanilang lahi. No, kung basahin natin, sabi nga po niya dito, Genesis chapter 48, no? Back tayo para maunawaan natin na ito'y karugtong. Ang mga story ng Bible ay nagkakarugtong lang po. Ano po, sabi niya dito, Genesis chapter 48 verse 5, pag-ampon ni Jacob kina Ephraim at Manasseh, sabi nga dito, at ngayon, ang iyong dalawang anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto, bago ako pumarito sa iyo sa Ehipto, sabi ni Jacob kay Jose, sabi niya, ay akin si Ephraim at si Manasseh, gaya ni Ruben at ni Simeon. So, si Ruben ay panganay, pangalawa si Simeon. So, ganun din po magkatulad din po yung parang niyang equal sa karapatan ng magpanganay at pangalawa. Yung si Ephraim at si Manasseh na anak ni Jose. Kaya si Jose ay hindi nakasali sa listahan ng mga tribo ng Israel kasi yung dalawang anak niya, yun ang nahati. So mas more than pa siya kasi yung hati niya pariho ng hati ng lahat ng pagka-tribo. Ano po? So ibig sabihin hati ng dalawa niyang anak ay buo pa din. So siya ay hindi na nakasali dito. Pero dalawang anak ang nakarepresent sa kanya. Ayun po, no, na doble. No, kung tingnan nyo po yun. Kasi pariho lang po sila ng equal na hati. No, so, sabi nga po niya dito sa Genesis chapter 48, verse 20, sabi nga po niya dito ay, chapter 48 ng Genesis, verse 22, ano pong sinabi? Ang natataging mana para kay Jose. Bukod dito, bibigyan kita ng isang bahagi na higit sa iyong mga kapatid. No, 'di ba? Sabi niya dito, so mas pinalamang si Jose. No, sabi nga dito ni Jacob kay Jose sa kanyang papa, no, sa tribe of Israel. Ito po, no, sabi niya Genesis chapter 48 verse 22, bukod dito bibigyan kita ng isang bahagi na higit sa iyong mga kapatid na aking inilagay sa kamay ng Amoreo sa pamamagitan ng aking tabak ng aking panigarilyo. So, ng aking panigarilyo sabi dito, pero basahin din po natin doon sa ibang version. Ano po? So, sa Hosea chapter 14 verse 4, paghahati ng lupa sa mga anak ni Jose, sapagkat, sabi dito, sa Hosea chapter 14 verse 4, sapagkat ang mga anak ni Jose ay nagiging dalawang tribo, Manasseh at si Ephraim. So, instead na si Jose, isang tribo lang, naging dalawang tribo po, dahil sa mga anak po niya na si Manasseh at si Ephraim. Si Manasseh at si Ephraim, nagre-represent po siya kay Jose. Kaya naman maunawaan natin na bakit wala si Jose dito sa tribe. Kasi nag-question ako, bakit kaya? So, nung nag-search ako, nag-search ako, bakit ganito po yung sagot. Ano po, nga po naalala ko po. No, naalala ko na sinabi niya, magiging anak ko na yung dalawang anak mo, inaampun niya ni Jacob, no? Na kung naalala natin sa mga previous nating pinagbulay-bulayan. Ano po? Sabi nga po dito, dalawang tribo si Manasseh at si Ephraim at hindi sila nagbigay ng bahagi sa mga Levita sa lupain, kundi mga bayan na matahanan. So ibig sabihin hindi pa din sila na
tahanan. Ibig sabihin, no? So, ibig sabihin dito, Hosea 14:4, marami itong patunay na si Manases at si Ephraim po, mga anak po sila ni Hosea at sila po yung buo pa din yung pagiging tribo nila, nagiging dalawa na tuloy yung, so ibig sabihin mas pinalamang nila ni Jacob si Jose. Dito no na ang Panginoon naman po yung may kalooban nito. Ano po, so dito sa ating mababasa ngayon, sabi nga po dito, ang mga taong nabanggit ay isinama ni na Moises at Aaron, yung mga pinuno, isinama nila. Good morning din po, amen. Sabi ni Ate Silsi, amen. Sabi ni Ate Lorlinda, good morning po, good morning din po. Ate Respicio, amen. Sabi niya, sabi ni Ate Lorna, good morning po sa lahat. Yes, good morning din po. So patuloy po tayo sa 17, ang sabi, ang mga taong nabanggit ay isinama ni na Moises at Aaron sa 18 at nooy unang araw ng ikalawang buwan. Unang araw ng ikalawang buwan, ano po yun? So, itinipon nila ang lahat ng Israelita, itinala nila ang lahat ng lalaki mula sa gulang 20 pataas. Ayon sa kanilang lipi, ginawa nila ito sa ilang ng Sinai ayon sa utos ni Yahweh. So, ibig sabihin po, ang binilang lang po dito, 20 years old pataas na mga lalaki, hindi kasama mga bata, kabataan, at hindi kasama mga nanay, mga babae lahat, hindi kasama. No, lahat ng mga babae, kahit na 20 years old, pero hindi naman sila lalaki, hindi sila kasama sa bilang. At yung mga pinuno na pinili po ni Moises, sa bawat lipi, sila po yung nag-leader sa pagbibilang. No? Para may kaayusan. Noon pa man makita mo po kung paano may kaayusan. Ano po? Sabi nga po dito sa lipi, sabi niya si Ruben 46,500 kay Ruben na bilang. Ruben sa lahi ni Ruben, o lipi ni Ruben. Sa Simeon, 59,300. Yun po yung bilang. At ang binibilang lang, remember, ang dami-dami po pala nila. Ano po? Sa isang lipi lang 1,000 po yung bilang. At yung mga ito ay wala po, hindi pa po kasali yung mga bata at mga babae. Ano po, so dito, si Simeon, 59,300, si Gad, 45,650, si Judah, 74,600, si Isakar, sa lahi ni Isakar, 54,400, sa lahi ni Zebulon, 57,400, sa Ephraim, 4,500. Si Manases, 32,200. Sa lahat po, ang pinakamababa ay si Manases. Sa lahat po sa bilang, ay pinakamababang bilang, pinakamaliit na mga lahi ay dito po kay Manases. Ang pinakamarami ay 74,600. Pinakamarami ay kay Judah ba? Or what, no? 74. Wala na pong ibang na pinakataas eh. Yun ang pinakamataas. Kay Judah, 74,600. Tama ba po ako? Tama. Si Judah yung pinakamaraming lipi. At si Jesus ay galing sa lahi ni Judah. No, diba tingnan nyo po, kung nag-aaral tayo ng Bible, para maunawaan natin bakit po ang isang one big story lang po yung Bible. Kasi ito po ay isang story before pa dumating si Jesus, hanggang sa dumating si Jesus, hanggang namatay si Jesus, hanggang sa Revelation, one big story po ito. Kaya kailangan po natin na mamulay-bulay lahat po ng mga chapter, wag nating i-skip. Kaya ito po yung atin pong ginagawa araw-araw para maunawaan po natin. At Lit Salsida, blessed morning din po, no? So, ngayong araw na ito, nakita natin, no, ang tingnan nyo po, ang kunti lang na lipi ay kay Manases. Ang pinakamarami ay kay Judah na lipi, no? So, si Benjamin, 35,400. Si Dan, 62,700. Si Asher, 41,500. Si Naphtali, 53,400. Noon po, binabasa lang po ito binabasa ko to pero hindi ko naintindihan, hindi ko naunawaan. Pero thank you Lord dahil sa
dahil sa pinalibilap na po ni Lord ang ating puso Yes. sa pagbabasa po, no? Noon lagi nagaanan to, pero minsan hindi ko na binabasa ko lang, at saka ano ba to, mga bilang hindi ko naintindihan. Pero pag tayo po pala ay magpalalim sa ating pamulay-bulay, maunawaan natin na kailangan din po natin itong basahin. Ano po? Sabi nga po diyan dito, lahat ng lalaki sa Israel mula sa 20 taon pataas, 20 taon pataas at maaaring isama sa hukbo upang makidigma ay itinala nga ni na Moises at Aaron. Kaya po hukbo para makipigdigma. Kaya hindi po kasama yung mga babae at bata. Kasi hukbo para makipagdigma. Lalaki lang, mga masundalo. Ano po? So, dito pala naunawaan natin. Kasi nagbasa tayo. Paano natin maunawaan po para ang mga konteksto ng Biblia para mabasahin talaga natin. Kasi kung atin lang po itong mag-ano lang tayo, yung opinion lang, hindi natin binabasa, hindi natin maunawaan. Based on context tayo, sabi nga po dito, lahat ng lalaki sa Israel mula sa 20 taon pataas at maaaring isama sa hukbo ng hukbo upang makidigma. Makidigma ay itinala nga ni na Moises at Aaron. Malakas po ang ating ulan dito. Malakas ang ulan. So, pero we pray na maririnig pa din tayo, no? Sila ay tinutulungan ng 12 pinuno mula sa ng bawat lipi ng Israel. Ang kabuuang bilang ay 603,550, no? Bakit po ito nabilang? Dahil may mga namumuno sa bawat lipi. May namumuno, sila yung bumibilang, sila yung gumagawa ng census. Siguro po, bawat namumuno ay sila din ay nagtalaga din ng mga tao para bilangin po ito. So, pero hindi nakasulat dito. Meron lang pong namuno sa bawat lipi para sa kaayusan. Noon pa may kaayusan na. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, di ba po? Noon pa may kaayusan na. Naalala niyo po, nung bumisita si Jethro kay Moises, kaya mo ba yung lahat? Pagpipre, kaya mo ba lahat yan? I-minister? Pero sabi ni Jethro na na isang pari, na sinabi niya kay Moises, bakit hindi mo sila i-grupo mo sila by 50 at mag-ano ka ng isang namumuno, leader. So, yun po na, so hanggang ngayon, ganun din po tayo. May mga nagli-leader. Po, yung biyenan po. Biyenan. Oo, biyenan. Si Jethro ay biyenan siya ni Moises. Manugang niya si Moises. Di ba ganun? Oo, so, amen. Salamat po. So, salamat sa Panginoon. Ngayong araw na ito, tayo po ay talagang maraming pagtuturo. Amen. Sabi na, blessed morning po, Pastora Bergie, my dear Mins, my dear Junmin, Kim, sa lahat po. Amen. Sabi niya, totoo po. Sabi ni Ate Lita de La Paz, amen, totoo po ang Diyos ay kaayusan. Amen. Tama po, no? Kaya nga po, kung sa isang bahay, doon pa lang may kaayusan na talaga, katangian talaga ng Diyos na may kaayusan. No, may kaayusan, kaya nga may mga leader. Yun na nga sa mga bawat sa church may nilagay na pastor, may nilagay na mga leader din. Sa bawat outreach may nilagay na outreach pastor at may mga nangunguna, may kaayusan talaga. Kaya meron talagang kaayusan sa lahat ng bagay. Ano po? So, pero pag hindi tayo sumunod sa kaayusan ng Lord, magulo po siya. No? So, pag magpangungunahan pa natin yung mga nagli-leader sa atin, hindi na po kaayusan yun. Di ba po? So, nasa kaayusan ang lahat ng bagay. Amen. Ano po? Ang paghirang, dito po, nakita din natin na hindi po nakasali yung mga Levites, yung mga Levita. Kasi naalala natin si Aaron ay isang Levita at isang pari. At sa hanay po ni Aaron ay yung mga pari. Di ba po? Tapos sabi niya, hindi sila kasama sa bilang. Kasi ang kanilang trabaho, ito po yung hukbo ng pakipagdigma, hindi sila kasama. Ang kanila po ay nakapokus sila sa gawain ng Diyos. Sa mga tuldang tipanan, sila yung magbubuhat. No? Nakita po natin kung paano itinalaga. Isa-isa po para may kaayusan. Kaya ang mga Levita hindi kasama sa bilang dahil special po sila, tinalaga ng Diyos para po sa kanyang pinaka-ministry, pinakagawain ni Lord.
yung pangalagaan ang tuldang tipanan, pangalagaan yung pagsiserve sa Lord. 'Di ba po? Tingnan niyo po kung bakit hindi siya nabilang. Ngayon maalala na natin yung mga Levites. No, wala nga po silang bahagi sa lupain. Kasi nga po, kaya nga po, sabi nga po ng Bible, dalhin nyo. Ang aming buong ikasampu kasi doon lang po sila namumuhay. Sila po, kasi hindi naman, ang pinapakain naman doon, yung mga lingkod, para may makain. No, sa simbahan, para may makain ang aking templo. So, ang templo po ay hindi po literal o hindi po literal na simbahan, kundi ko po yung naglilingkod doon. Yun po yun. Kaya bakit po hindi kasali sila? Tingnan nyo po, ang paghirang sa mga Libita, ang mga Libita ay hindi kabilang. Hindi kabilang sa census na ito. Ano sabi? Sapagkat ganito ang bilin ni Yahweh kay Moises. Bilin po ni Yahweh kay Moises. No? Huwag mong isasama sa census ng Israel ang mga Levita. Ang sabi ni Yahweh. Sa dito po sa 50, sa kanila mo ibibigay ang tungkulin sa paglilingkod ng tuldang tipanan. Ano po, hanggang po ngayon ay kung tayo po ay talagang tinawag ng Diyos, talagang nakapokus po din ikaw sa ministry ni Lord. Yes, Lord. Nakapokus kaya nga po merong mga offering din po para po doon sa mga naglilingkod din po. Kasi nakapokus po yung mga naglilingkod doon po sa tuldang sa mga gawain ministry ng Panginoon. Ayun po no, pero ito po pala ay biblical. No, ngayon po natin makikita na biblical po ito. Ano po sabi nga po dito sa tuldang tipanan, so huwag mong isasama sa census ng Israel ang Levita. 50 sa kanila mo ibibigay ang tungkulin sa ng paglilingkod sa tuldang tipanan. Itatayo nila ang kanilang mga tulda sa paligid ng tuldang tipanan. Yes. At sabi niya, at sila ang magbubuhat. No, sabi niya sila ang magbubuhat. Itatayo nila ang kanilang mga tulda sa paligid ng tuldang tipanan at sila ang bubuhat nito, pati ang mga kasangkapan nito. So, noon talagang napaka-stricto ng Diyos. Sabi nga po niya dito, kung kailangang tanggalin ang tabernakulo, sila ang magtatanggal. Wala pong ibang makahipo. Sila lang po, kasi sila yung itinalaga. So, kung kailangang tanggalin, sila ang magtatanggal. Sabi nga po dito, at kung sa tabernakulo, tanggalin ang tabernakulo, sila ang magtatanggal, at kung kailangan itayong muli, sabi po, sila rin ang magtatayo. Amen. Ayan po, no? So, at sino mang lumapit sa tabernakulo, liban sa kanila ay dapat patayin. Kaya nga po, sa mga next na mga chapter, kung tayo magpatuloy, meron po ditong sa time na po ni David, may humawak doon sa tuldang tipan, aksidente lang yung nahawak, namatay po yung tao. Oo, namatay. Tapos iniwan nga po ni David yung sa bahay, tabernakulo doon sa bahay ni Obed-Edom. Noong iniwan nga po niya doon, binibless yung bahay ni Obed-Edom. Kaya kinuha din po pagka-after ng 3 months. So tingnan nyo po, ito'y karugtong po. Kung atin po highlight po ito, na kung atin pong babasahin, madadaanan din po natin ang istorya nito. Kung paano naka-aksidente lang na nahawakan ng tao na hindi po kalahi na hindi po siya nakatalaga doon na magbubuhat. Nahawakan lang, parang nadapa lang at nahawakan. At dito po ay namatay po siya. So kaya nga, ang sabi nga po ni David, ang ano naman pala nitong tulda ng tabernakulo, kaya iniwan muna nila doon sa bahay ni Obed-Edom. No, so ngayong araw na ito, hindi pa tayo doon. Madadaanan din po natin yan. Naalala ko lang po, na nabasa ko po yun. No? So, sabi niya, kung kailangang tanggalin ang tabernakulo, sila ang magtatanggal. Kung kailangang itayo muli, sila din po yung magtatayo. Yun po yung trabaho ng mga Levites o Levita. Kasi nahalahi po siya ng mga pari. Ano po? So, ngayon po, di ba sabi po nga tayo yung mga lahi, mga paring pinili, maharlikang pari. No, kung atin po yung balik-balikan ng 1 Peter 2:9, di ba? So, hindi po relate po tayo dito, pero ito po ay time bound. No, ibig sabihin sa panahon po to nila. Sa panahon po to nila. Kung kailangang tanggalin ang tabernakulo, sila ang magtatanggal, at kung kailangang itayo muli, sila rin ang magtatayo. At sino mang lumapit sa tabernakulo liban sa kanila
ay dapat patayin. 52, ang mga lipi ng Israel ay magtatayo ng kanya-kanyang tulda sa ilalim ng kanilang watawat. Ano po? Kanilang banner, watawat. Halimbawa, lipi ng Ruben, lipi ni Simeon, lipi ni Gad, doon sila magtatayo sa kanilang watawat. Mayroon silang kanya-kanyang lipi. Ano po? Sa kanilang watawat, sabi dito, at ang sabi po dito ay so saan na ba tayo sa ang mga Levita naman ay magtatayo sa kanilang mga tulda sa paligid ng tuldang tipanan. Sila talaga yung nakatalaga sa tuldang tipanan. Ito po yung time nila na paano po kung may lalapit doon na hindi lahi ng Levita, yan po yung mamamatay po, sabi dito. So ang sabi po niya dito ay ang Levita naman ay magtatayo sa kanilang mga tulda sa paligid ng tuldang tipanan para walang ibang makalapit dito. Yun po, no? So walang ibang makalapit dito sapagkat kapag may ibang lumapit dito, tiyak na paparusahan ko at buong Israel. So hindi lang kung may iba na makalapit, no? So isang kapabayaan buong Israel ang paparusahan. Yes, ang Grabe, no? pinili. Pakwan. So yun po, no, kung nakasala ang isa, lahat po, no, lahat po ay paparusahan. Kaya, no, so grabe po, no. So sabi nga po dito, hallelujah. So hanggang ngayon po pwedeng mai-apply din po natin na kung may nagkakasala sa ating grupo, no, hindi tayo madamay. Isang bulok na kamatis, pag ihalo po sa buong maganda pang na kamatis, yung sariwa, no, unti-unti din po mabubulok ang lahat. Lalo't Ano? mapalagay Kaya sa kailangan po ituro talaga din po natin yung Yes. kabanalan. Yes. Bakit po? Kasi si Lord po ay hindi lang kung grupo natin tapos alam natin yung katotohanan, ituro mo talaga kasi madadamay din po tayo. Kasi dito nga po, tingnan nyo po kung paano ang katangian ng Diyos. Hindi naman nagbabago ang katangian ng Diyos. So kapabayaan, isa lang. May kababayaan na kalapit doon. Buong Israel ang parusahan. Di ba po? Yes. Hindi naman po to akin-akin lang. Mayroon po siyang konteksto na ganun po ang Diyos. Yes. Ganun po ang Diyos talaga. No? So, sabi nga po dito, ang mga Levita nga ang nangangalaga sa tuldang tipanan. 54, ang lahat ng mga utos na ito ni Yahweh ay sinusunod ng mga Israelita. So, ito po ay time-bound sa mga Israelita pero isa lang po ang ating nakikita dito, stricto po sa Yes. kasalanan ang Diyos. Yes. Ayaw po niya na mayroong lumampas dito sa mga kasalanan. Alam na natin, by grace, na tayo po ay talagang sa biyaya ng Lord na ligtas as application. Pero sa atin po, bilang tayo po ay mga anak na po ng Diyos, hindi po yan garantiya na gumawa tayo ng kasalanan kasi nga tayo yung mga asin at liwanag sa mundong ito. No, 'di ba? Tayo po yung mga piniling pari, maharlikang pari, mga lahing pinili, no? Kasi tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas. Syempre, natural lang din po na mamuhay din po tayo sa kabanalan kasi sabi nga po, banal ang Diyos at tayo din mamuhay din po tayo sa katiwasayan, sa mabuting, kasi ang Diyos ay mabuti. Kung sa lahat ng panahon, sabi nga, every good and perfect gift comes from the Lord. So kung paano ito lalakaran natin bilang tayo po ay nasa sa biyaya ng Panginoon, pero wag nating abusuhin yon na tayo dito grabe po, no, kung tayo ay ipinanganak noon at ito yung nasa lahi po tayo ng mga Israel, no, hindi tayo talaga exempted dito, pero ngayon thank you Jesus, pero dahil nga po ang Panginoong Hesus may sukdulang biyaya, wag nating abusuhin kasi may katapusan din po yung sukdulang biyaya. Kasi pagdating ng panahon, Hebreo 9:27, isang tinakda na isang bisis lang po tayong mabubuhay at pagkatapos nito ay paghukom. Amen? Amen. Totoo po na we are the light and salt. Yes. Tayo po sa Matthew chapter 5 verse 13, tayo na po yun. We are the light and salt. Tayo yung mga sabi nga po ng 1 Peter 2:9 na tayo po ay mga maharlikang mga lahing pinili, mga bayang pinili, kung sila po, so tayo yung mga Christian, kaya nga po kung magkasala ng isang Christian pa naman, akala ko ba yung mga Christian, born again na yan, akala, hindi lahat po na pumasok po sa isang Christian na church, sa isang Christian na talagang
No, sabi nga isang Christian na mga fellowship ay lahat po born again. Kasi si Lord lang po ang nakakaalam kung sino pong naging totoo sa puso po. Kaya hindi po pwede na magaling lang po tayo masalita sa harapan ng mga tao, pero sa totoong buhay natin, meron pa tayong mga nabubulok sa loob. Mga nabubulok na Puso. kasalanan na hindi pa natin isinuko sa Diyos. Kabalakid sa Mm-mm. puso. So kailangan po yung mga, kasi dito po no, 'di ba? Ay isa lang nakakasala buong Buong Israel. Israel. So ang may apply natin dito sa ating grupo, kung mayroon man tayong hindi po ako matatakot na sabihan. Mas maganda pang sabihan sa personal kaysa po alam mo ang katotohanan hindi mo sasabihan. So singilin ka po. Sisingilin ka po ng We are light and no? salt. So sa Topic akin, namin yun sa ah. akin bilang po ako'y nagpapastor na glory to God na bago pa lang naman po. Pero sa akin po yung mga sinasabi ng Holy Spirit sa akin, no, kailangan po tayong hindi natin pa pabukas-bukas kung mayroon bang nalalaman sa ngayon, sasabihin mo na agad. Kasi personal po, one to one, no? Confidentiality, one to one. Pero kung hindi naman siya sumunod, hindi na po ako sisingilin doon. Amen. Kasi sinabihan ko na eh. Yes, Hindi na po, Lord. sa Lord, huwag mong isama na katulad ng isang bulok na kamatis na nalagay doon sa isang kaing na mga sariwa, unti-unti po siya. Totoo po yun. So, kung meron man tayong nalalaman, pwede man nating sabihan personally. Pero kung hindi man siya makikinig, hindi na po tayo nanagot doon. Masisingil. Hindi tayo masisingil doon. So, sa ating buhay ngayon, kailangan po, bilang tayo ay nasa mga lahi na po sa Panginoon, dahil tinanggap na po natin ang Panginoon bilang Panginoon Hari at tagapagligtas, naging kalahi po tayo sa Lord, no? Kasi sabi nga po, John 1:12, sa lahat ng tumanggap, na nampalataya sa Kanya, binigyan niya ng kapangyarihan na magiging anak ng Diyos, as may apply natin ito. No, dito po, stricto pa talaga ang Diyos. Dito sa itong paghirang ng mga Levita, tayo po ba ay hinirang din po ng Diyos? Amen. Kasi hindi po aksidente na nakilala natin, may nagpakilala sa atin, di ba po? Mayroong isang tao na lumapit sa atin, pinakilala si Jesus, Yes. at tayo po ay nakatanggap sa Kanya bilang Panginoon, Amen. Hari at tagapagligtas. Hindi po yan Amen. aksidente. Pinili ka talaga, nakatalaga na talaga yon na tayo nakatanggap din po sa Panginoon. Pero, kaya kailangan nating mamuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan through faith, no? Kailangan kung ang totoong pagkamasunurin, ang pakatutong pagpakunbaba, ay sumunod na po tayo kung ano pong sinasabi ni Lord. Malalaman po natin ayaw ng Lord ng kasalanan. Malalaman po natin yan. Ayaw talaga niya yung kasalanan, at marami pong mga kasalanan, ni-state po ng ang lahat po yan, no? Lagi nating pinaulit-ulit yan, no? Pero kailangan minsan flesh and blood, no? Flesh and blood, flesh and spirit, laman at espiritu, makalaman, makamundo o espiritual, no? Sabi ni Pastora Cherry Gabino, amen, amen, no? Sa Adelit, amen, sabi. So, salamat po, no? Salamat po dahil dito marami po tayong natutunan ngayon, no? Na talagang ganun po pala. Kaya nga pala yung mga Levita, no? Balik po tayo, no? Kaya nga pala yung mga Levita ay hindi po nakasama dito sa mga sinsos kasi meron silang natatanging gawain para sa kanila. Meron silang kakaibang puso. Tatatanging gawain para sa kanila, at iyon po yung nakatalaga sa kanila. Si Lord po ang nagsabi kay Moises. At kaya po pala hindi po nasama si Jose dito sa lahi, no, na binibilang, kasi ang pangalan niya ay naging dalawa, no? Naging dalawa, Lipi, si Manasseh at si Ephraim, na inampun po ni Jacob, no? So, Amen. ngayong araw na ito, talagang ang dami-daming, ganun pala, no? So, puro hindi tayo magbabasa, parang wala lang po. Pero the more na magbabasa po tayo, the more po tayo na maliwanagan, at the more po tayo ma-in love sa salita ng Diyos. Hindi lang po tayo magbabasa hindi lang po tayo makikinig ng salita ng Diyos tuwing Sunday, kundi araw-araw po, kailangan po tayong makikinig. Kasi ang pakikinig, doon po nagmumula yung pananampalataya. No? Sa pananampalataya sa
sa salita ng Diyos, sa Panginoon. Eh, paano naman po tayo makikinig kung wala pong ipinadala din po? Ano? Paano naman tayo ipinadala kung hindi itinalaga din po? So, sa ating buhay ngayon, kailangan po sa ating buhay, Lord, tama po pala. Kami po pala ay inatag po sa isa't isa para po kami ay mayroong maliwanagan po kami. Ito po'y parang yung ang totoo kasing disciple ni Lord talagang uhaw sa salita ng Diyos. Ang totoong disciple ng Lord, talagang mag-aaral po. No, bulay-bulayin po lagi talaga. Lagi natin ang salita ng Diyos araw at gabi at mamumuhay nang naaayon sa nakasulat nito. Pwede na tayong magbulay-bulay, pwede nating ng lahat, magandang magbasa, magandang mag-aaral, pero yung ipamuhay, no? Ipamuhay para maging successful po tayo sa buhay, ipamuhay kung ano man ang sinasabi ng Biblia, no? Kung ano man ang sinasabi sa scripture. No, magbasa po talaga, tingnan natin yung context, no? Bakit dumabot ako doon sa ano? Kasi dito sa madamay. Isa lang ang kasalanan, madamay po yung buong Israel. Number 2, konti lang. No, salamat sa Panginoon, no? So bukas po ay chapter 2, ang kampo at ang pinuno ng bawat tipi. Pero ngayon, ano po yung atin pong may insight po ba tayo, Ate Junmin? Ano po yung insight sa puso mo ngayon? Based lang po sa context na ating binabasa po ngayon. Hallelujah. Ang mga Levito nga ay hindi sila nakasama sa mga census at ang Panginoon Yahweh na pa siya para sa kanila. Ano nga siguro may purpose si Lord sa kanila dahil sa mga tandang tipanayan na itatayo sa kanilang tabi. At dito po sa yung mga bilang ng mga census ay ang pinakamarami ay kay Judah, yung panggagalingan ni Jesus. Siya ang pinakamaraming bilang sa kanyang mga lipi. 74,600. Dami. Si Judah ang talagang pinakamataas na census. Siguro ay talagang marami siyang lahi talaga. At yun ang panggagalingan ni... Ay excited na akong malaman yun hindi pa dumating. At ito nga ay yung napag-aralan natin at mo sa isipan ko yung kanilang pagsunod kay Yahweh ay talagang tapat. At pag hindi ka nga sumunod, ay papatayin. Ang makialam sa mga dito, sa mga Levita, papatayin din. At sila ang tungkulin nila ay kung may makialam ay papatayin din ang makikialam. Noong unang panahon talaga ay puro patay ang mayayari kag hindi ka sumunod. Ngayon, ikaw na ang papatayin. Makautang ka lang ng kaunti. Naku, nagalit na sa iyo. At ang mga nakakaunawa naman ay pinagpapat sa Diyos na lang. At dito nga ay ang pagsunod natin ay talagang isa sa puso natin ang ating mga puso ay dapat alisin na yung mga nakabalakid para mamuhay ng maayos at panatag ang loob. Ay sa puso't isipan natin ay ialis na yung mga nakabalakid at kung ano man ang dumating ay ang Panginoon na ang bahala sa atin. Kaya nagtatanggol ako ng Panginoon talaga, kaya salamat ng marami at ang Panginoon talaga ang napakabuti ng mga sininang napakaganda ng pagkakaano niya sa Panginoon. Talagang isa na rin sa mga anak ng Panginoon na talagang sinusubukan pa rin. Napakabait mo na. Kung sino talaga ang mabait, siya pa rin sinusubukan. Talagang ang mabait talaga ay ang dagalang. Napakabait talaga. At tayo ay magpapakabait din para sa Panginoon, sa pagpuring sa atin dito sa mga nababasa natin na nang bumabase ang mga Israel sa Sinai ay talaga namang ginawa nila rin at si Moises pa rin ang kanilang sinusunod dito at ang kapatid ni Moises na si Aaron, sila pa rin ang nangunguna.
At dito nga sa bilang ay talagang bilang talaga ang makikita. Una pa lang ito mga bilang na ng mga pagsisensus kung gaano karami ang mga tao. At ito ay nangyayari din sa atin. Dito sa ating pag January, talagang magbibilang na rin ng mga census kung saan ka nakatira. At yun lang ang nalalaman ko tungkol dito sa bilang at nag-umpisa nga tayo ay naway matapos ito ng luwalhati nating maintindihan ang lahat ng nakasulat dito sa Bible. Salamat po at tayo ay iniingatan pa rin ng Panginoon at kung saan man tayo naroon ay iniingatan sa kabila ng mga kalamidad ay iniiwas pa rin tayo. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay patnubayan mo sa lahat ng oras. Amen. Yes. Ikaw na ano po yung Nay. Thank you, Ate Jude. Napakadami po talaga. Pakadami nila. Talagang dito ko po, katulad nga ng nangyayari sa akin noon pa. Itong mga ito na nasa sa Biblia, talaga pong ako'y kung magbasa, namimili lang ako. Kaya yun pala ang isang, parang iyon ay sabi na huwag kang mamimili ng tao. Yun, ang isang napakaganda dito. Alisin kaya yun ay sinasabi ko, Lord, aalisin ko na yung mga bagay na yun at ito nga, nangyayari, maganda. Kaya nga katulad ng sabi ko, Lord, pagbigyan niyo po ako ng gagabay 5:30. para sa nyugan. At talaga pong, Mamaya na lang. talaga po namang may nangako man, may nangako man sa akin noon na nauna 2 tao, oo, tutulungan kita, pupuntahan kita, hindi nangyari. Yun na naman ang isang patunay na ang pangako ng tao ay hindi natin pwedeng panghawakan. Kaya Lord, patuloy at patuloy akong nanalangin sa inyo. At ito nga po, glory to God, katabi ko po sa aking kanan, Amen. ang pinagkaloob nyo sa akin na Thank you, hiningi Lord. ko sa Glory inyo. to God. Sabi ko, bigyan niyo po ako ng gagabay sa akin at ako po'y tunay na taus-puso po akong nagpapasalamat. Pagdating po ng tao na ibinigay niyo sa akin, sa aking buhay, Lord, talagang sinasabi ko, lubusan niyo po akong binago kung hindi pa totally. Talaga pong ako'y nagpapasalamat dahil kung Napakaganda, kung Nanay, ha? hindi po sa Kanya, Glory to God. Lord, hindi ko na po alam. Buti mo. At ang akin pong ipinagpapasalamat, siya po ang ginamit nyo talaga para ako ay maging matatag. At hinihiling ko po sa inyo at pinasasalamatan ko na ginawa nyo na akong matatag at saka babasa sa mga pangaral. Yes, Lord, doon ka lang Amen. po naintindihan Glory to na God. isuot mo ang baluti ng Diyos. Napakalalim na salita na isuot mo ang baluti ng Diyos. Ano yung baluti ng Diyos? Ngayon din ko po naunawaan, Lord, kaya alam ko sa pananalig at pananampalataya nyo, ako po ay libre, ligtas sa anumang mga bagay na masama, sapagkat pag sa baluti ang sinabi, ito po ay nababalot ang ating buong pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Ulo, nandoon ang helmet, sa paa, nandoon ang sapatos. Yes, nasa atin ang lahat. Kaya, napakaganda po nitong bilang. Kala ko nga lang kung anong bilang-bilang. Glory to God. Amen. Glory Yes, to kung God. anong bilang-bilang, ano kung itong bilang na ito. Ngayon ko lang po, Lord, naunawaan. Binasa ko na po ito bago ko binasa sa ngayon. Yes, Lord. Hindi ko pa rin po maintindihan. Subalit, noong huling pagbasa ko na ito, na ako'y nakaharap na sa inyo mga kapatid, doon ko naunawaan. At sa pagbibigay ni Pastora ng mga iba-iba pang mga bagay, yes, at ang masasabi ko sa ngayon, kaya po siguro hindi ako nakatuloy sa pagiging estudyante o mag-aaral Next year, tuloy ng na. CWFLS, LGFTS. CLGFTS, kaya hindi po ako nakatuloy ngayon. May purpose. Meron pang dapat akong malaman. Meron pa akong dapat nalaman. At ngayon, nalaman ko dito, ang isang tao talagang pinili ng Diyos na may
kani-kanyang tungkulin. Amen. Yes, may kani-kanyang tungkulin. Lord God. Kaya alam ko, Lord, ilalagay niyo ako sa tamang tungkulin kung saan ako nararapat, Yes. kung saan ninyo ako tinawag. Amen. Yes, yun po ang aking masasabi. Kaya Lord, sa napag-aralan natin ito, talagang binuksan niyo pa po ng lubusan ang aking kaalaman. Yes, saan ako? Kaya alam ko, Lord, itinalaga niyo ako kung saan niyo ako ilalagay. At mangyari po ang ayon sa inyong kalooban. Makasunod ako sa inyong nais para sa akin. Yes. Yun po ang aking masasabi. Bilang paano ko natanggap ito, ano ang aking layunin na sa aking buhay. Kaya Lord, sa inyo pong mga kamay ko, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat sa akin. Dahil ako naman po ay wala dito kung hindi dahil sa inyo. Amen. Hallelujah. Kayo po ang pumili sa akin. Yes, hindi po ako ang pumili sa inyo, kundi kayo ang pumili sa akin. Amen. At sa pagpili nyo sa akin, Lord, inaasahan ko na ilalagay nyo ako sa dapat kong kalagyan. Yes, Lord. Salamat po, Lord. Salamat po sa bilang na aking binabaliwala. Ito pala ang magbubukas ng aking isipan. Bilang, thank you. Thank you, Holy Thank you, Spirit. Lord. Umpisa pa lang yan, ha? Umpisa pa lang. Hallelujah. Maraming pong salamat. No, pati nga po ako, ay sabi ko nga, kagabi nag-question ako, bakit wala si Jose dito? Ngayon ko, sa lahat-lahat po, totoo po yun, kahit paulit-ulit natin itong binasa, pero may bagong revelation si Lord every time na tayo mabasa. Sabi nga po ni Ate Minda Martinez, amen, para ni naka-last ano ba sabi sa'yo na sige din. Amen. Pero may nakalaan sa'yo, te, Ayan, may nakalaan. na ministry. Yes, mayroon talaga siya yung finance dito. Amen, finance dito sa New Gun. Amen, glory to God. And next year, sa loloobin ni Lord, makapagpatuloy na po. Thank you sa fit na po yun yung katawan ni nanay para doon sa pag-aaral. And amen. So, mayroon pong kanya-kanyang panahon po yan. Amen. Ate Minda, thank you. Salamat po, Ate Luz Minda Martinez and sa Ate Lita de la Paz. Amen. Glory to God. Amen. Thank and you, amen. Lord. Glory Yes. to God. Yes, Lord. Amen. Salamat po, Nanay Mina. And, no, so, akin bang sasabihin na tapos na ba yung mission ko dito? Hindi pa po. Glory to God. Salamat sa Lord. Si Lord lang po ang makakaalam nun. Kasi kanya-kanya po yung panahon. May nakakalaan po tayong mga panahon para po, kung gugustuhin man natin, kung si Lord po ang nagtatalaga, si Lord lang din po ang makaalis. Ganun po yun. No? Pag tinalaga, kung ano man ang binubuksan ni Lord, walang makapagsasara nito. Amen. Kung ano mang sinasarahan ni Lord na mga sumpa ng ating buhay, wala na pong makapagbubukas nito. Sinasarahan na ng Panginoon eh. Kung ano man ang binuksan na blessings ni Lord para sa atin, wala na pong makapagsasara nito. Amen. Walang Amen. makakapigil. Basta Hallelujah, sinabi para ni Lord. dumadaloy na yung mga pagpapala. No? Yes, So, Lord. no, sabi nga po, so sa ating buhay ngayon, kung ano man ang binubuksan ni Lord sa ating buhay, Anong hindi po yan version? masasara. Anong version? Ano sa ano po yan, no? Sa Revelation yan, pero hindi po ko na ano yung numbers, no? Mamaya hanapin po natin. Amen. Sabi nga po ni Ate Lita, ano po sabi ni Ate Lita de la Paz, Ate Janmin. Hindi ko lang maano kanya sa Revelation. Meron na siya. Oo. Amen. Kung minsan po, kahit sa Hanapin ating natin yan, old age, Revelation. ay pagpapalain tayo pala tunay na Sa ating audience na. tunay na mag-amit tayo, maamit Mamit. tayo ni Lord sa kanyang gawain. Yes. Amen. Yes, Magamit tayo, no? Lord. Tunay Yes, na Lord. magamit tayo ni Lord sa gawain. Yes, Amen. Lord. Kanya-kanya po yan. Yes, Lord. At ito po ang aking masasabi sa lahat. Salamat po, Lord, kung kailan po ako matanda na. Hindi ka matanda. Sinasabi ko, okay, edad po yung sinasabi ko doon. Kung kailan po ako matanda na, saka pa ako nagkaganito. Yes, marahil. Saka nakana-inlove ni Lord. Or marahil talagang sa katotohanan, katulad Tingnan atin. ka na Katulad din ako matatag ka. talaga nung iba, na paano ako matututong sumunod. Walang gumagabay sa akin.
bata-bata pa ako, okay, meron na. Pero ibig Para daw sabihin, magamit tayo ni Lord ibig sa sabihin, sa nung mga pang medyo gawain. kabataan ko talaga marami pang hinaharap, marami pang tungkulin nandyan na tungkulin mo sa magulang. Oo, may magulang ako na talagang inalagaan ako na husto. At kanina nga, kahapon, nakita ko yung ipinost sa Facebook na si Ate Nati, 100 years kahapon. Wow, 100 Ate years. Nati, oh, happy birthday. 100 praise years God. kahapon. Pagkakita ko noon sa Facebook Napakaulan na, talaga, gusto Lord. ko magpunta. Ate Napaiyak Nadia, ako 100 talaga. years old na daw. Napaiyak ako talaga. Naalaala ko ang akin na. Handa. Ang aking ina at si Ate Nati talagang magpinsan. Magpinsan buo talagang very close sila sa isa't isa. Kaya sabi ko, Lord, hindi baling nakilala ko kayo ng lubusan na ako ay matanda na. Ako ay umaasa at nagpapasalamat na, Lord, i-extend nyo pa ang aking buhay para ako ay makapaglingkod sa kapwa. Sapagkat sinabi ko sa kapwa dahil ang sabi nyo, Lord, ang gawin nyo sa kapwa mo ay ginawa mo sa akin. Kaya, Lord, inaasahan ko at pinasasalamatan ko pa, extend nyo pa ang aking buhay, long and satisfying life para Abutin ako ka ay ng makapaglingkod 150. sa inyo. Kaya salamat po, Lord, nandito ako. Ika nga, ang sabi ko kanina, ilagay niyo po ako sa dapat kong kalagyan. Amen. Salamat po, no? Salamat po dahil talagang sabi niya para magamit tayo ni Lord sa kanyang gawain. Amen. Yes, Gamitin. Lord. Pagka willing ka na, no? Tama po, Ate Lita de la Paz, Yes, no? Sabi nga, Lord. pagka tayo willing na talaga ibigay, ano naman, kasi nga po, kung ngayon lang ano, di ba? Kung ngayon lang tayo talagang na-convict ni Lord na, ay, para pala to. Pero kaya nga po pala, tayo buhay pa hanggang ngayon, may purpose Yes, pa si Lord. Lord. Yes, Lord. Ayan po, no? So, kaya always bata po. Always bata. Sabi nga po niya, hallelujah, habulin daw niya yung 100 years. Di, abutin mo pa 100 yung years. 100 years. Kahapon. Amen. Abutin mo pa raw yung 100 years. Sabi ni Ate Losminda, abutin mo pa daw natin lahat. Hindi lang po si nanay, ha? Natin lahat. Ano sabi? Ano sabi? Abutin pa daw ng 100 years, sabi ni Ate Losminda. Ti, abutin mo pa yung 100 Thank you, years. thank you, thank you. Glory to God. Glory to God. Amen, no? Hallelujah. Na Pero mag-serve sa Lord. yung 100 na nakakagalaw pa, nakakapag-serve pa. Kaya mo na. Yes, 100. Kaya nga po, healthy pa din, strong pa din, hindi pa nakabidridden, no? Yun po yung ating laging panalangin. Kasi Yes, ko po, Lord. kung hahaba man na itong edad, kung magpapaalaga na tayo, wag na lang po, Wag no? na lang. Pero kung ang ating sabihin, long talaga ang satisfying life. Long and satisfying Yung wala pong, tayo pa, willing pa tayo, pagkilos pa tayo sa ating sarili. Yun po din ang akin. Ayoko din magpaalaga sa anak. 100 na wala nang magagawa. Oo, no? So, yun po yun. Salamat po. Yun atin ang prayer. Wala yung no? mga sakit-sakit na yan. Basta Wala nasa na. puso mo si Yes, Lord. Lord. Yes, salamat Yes, sa Lord. Panginoon. Tayo po talaga ay talagang ang ganda po, no? Ang ganda. Ngayon po, pag na-inlove na po pala tayo sa salita ng Diyos, may Yes. revelation si Lord na tayong nakaka-amaze na makita mo, pag nagbasa ka, si Lord talagang Amen. mangungusap sa Sabi atin. ni Lord. Sa atin ni Lord na, Amen. Yes, no? Salamat po. Wala na sakit ang tuhod. Wala na lahat. Yes. No, si Ate Tampalin mo. Tita Alis ka Libardo dyan, hindi ka ay tagal yan. hindi po siya sabi nga po niya na sakit daw yung tuhod niya, atin pong kasama sa Kagabi. panalangin. Magaling na po yan. Pinagaling na po Pinagaling si na Ate Tita tayo. Libardo. No, so salamat po. Lalamigan lang. Ate Hallelujah. Tita, makikita rin tayo soon. Amen. Yes. Yes, salamat sa Panginoon sa mga silent viewers. Si Kuya Piping, si Piping daw, nag-silent viewer, Piping Garcia, yung friends ni Ate Lit, si Ate Ferdlin. Si Kuya pala. Kuya Ferdlin, Malabanan, no? Salamat po. Yes. Si Ate Tess Robinyon is watching pa din, ano po. Yes, Lord. No? Glory to God. Kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman. Wala na po yung sakit sa tuhod. In Jesus' name, pinagaling ka na, Ate Tess at si Dr. Hart. No? Narinig ko din po kanina nung nanonood ko kay Pastor Nelo. Lagi din pong panalangin po ni Pastor Nilo. Amen. So dito po talaga focus po tayo sa word. Ang salita ng Diyos nagpapagaling sa lahat ng ating sakit at karamdaman. Amen. Amen. Kasi mas lalo nating nakilala ang Diyos, mas lalo siyang gumagalaw, kumikilos ang faith sa atin.
no, yung pananampalataya na katulad ng isang buto lang po ng mustasa, at ito po ay pagka ito'y itanim, magiging malaking puno. Ano po? No, so ganun po tayo, buto ng mustasa, pero kung itinanim natin yung faith natin, lumalago ito. Yes, Lord. Ang pagtatanim, kailangan pong may pagdidilig. ng tuhod. Amen. Yes, hallelujah. Tanggal na. Tanggal na ba? Ang sakit ng tuhod. Tanggalin na, yes. Lord, Tinanggal salamat. na. Tinanggal mo na, tanggalin mo na. Tinanggal mo na, Lord, sa Natanggal pamagitan ng na, mga pasalamatan latay. na. In the name of Jesus, no? Salamat po sa Ate Lorlinda, yung sakit sa likod niya, sakit sa dibdib, lahat po. Ate Lorlinda Argilies, pinagaling ka na. Nalaya na tayo sa sakit at karamdaman natin. Amen. Salamat sa Panginoon, no? So, kahapon nga po, para pong lagnatin ako, sabi ko nga, Lord, hindi ko sasabihin ito. Hindi ko sasabihin. Inom lang ako ng tubig, lagyan ko ng kalamansi, yung tubig, at saka yung bawang. Wala po, sabi ko, dinideclare ko, Lord, sa pamagitan ng mga latay mo, pinagaling na ako. Kailangan ko lang ng pagpalakas ng resistensya. Kasi yung ating katawan po, mayroon po talaga siyang immune system na labanan po yung mga, para siya lang pong lumalaban sa mga sakit. Ang gusto lang po, kailangan lang po natin palakasin ang immune system natin. Ano, meron tayo, kasi kapag tumanda ka na, lalo na pag 60 plus na pataas, 60 plus, ibig sabihin para nang humihina, pero kailangan mong palakasin. So, Yes, Lord. palakasin yung Yes, Lord. immune system through sa mga food hindi po supplement, kahit na yung nasa rip mo lang, anong nasa, halimbawa, kalamansi, yung bawang, yung kamatis, yung mga ganun, sila po ay na talagang mayaman sa vitamin C, no? Vitamin C, kamatis, bawang, kalamansi, yung sibuyas, no? So, yun lang po kinakain, at talagang sabi ko, Lord, thank you, at hindi mo ipinahiya yung pangalan mo sa buhay ko, kasi Yes, nagsasabi tayo na, Lord. no, Yes, Lord. nakakahiya kasi mapahiya ang si Lord, no? Kung sabi ko, Lord, hindi mo kapahiya yung pangalan mo sa buhay ko, nagsasabi ako nagtuturo tayo ng healing, tapos hindi tayo mismo ay may sakit. Yes, Lord. Dapat mag-manifest po sa atin yung healing. Amen? So, salamat sa Panginoon. So, kaya, bantayan ang ating mga salita. Sabi no, Yes. wala nang sakit. No, hindi tayo namumuhay in physical, yung mga nakikita at nararamdaman. Namumuhay po tayo sa pananampalataya. Amen? Sige po, ang haba. Sige. Last Sige po, Thursday po. Ate Rita, babasahin namin. Ate Rita de la Pastor. Amen. Last Thursday May po testimony. nang dinalo. Dumalo Dumalo kami sa Lord, sa senior fellowship. Mostly talagang marami ng old age. Iniisip siguro nila na wala na silang lakas para nakapaglingkod sa gawain ni Lord. Sabi ko kay Lord, paano at anong salita at pangako? Ayan, nawala. Ayan. At anong Hanapin niyo rin yan. pangako ni Lord na wala sa age kung gusto nating paggamit kay Lord. Si Jacob Ayan. ay 139 ay dinala sa Ehipto at nakaranas ng kasaganaan na Yes. gayon din tayo even in our old age or may karamdaman, by faith useful pa tayo sa gagawin ni Lord. Amen. Hallelujah. Flores even in the old age, no? Saan po yan mababasa? Psalms ba yun? Psalms ba yun? 92. Basta may even kahit nasa matanda na ay namumunga pa din. Ano po? Saan kaya yun? Sa tree, yung punong kahoy na yun. Sino Nasa, itong Ano yun? Saan kaya yun? Dayon, meron yan nanay. Natin ng Shalom everyone. Ano? Shalom. So, sabi nga po ni Ate Lorna, anong sabi ni Ate Lorna din? Hindi, ito pa sa una niya. Thank you, Lord. Sabi naman, hindi po ako masyadong nakatulog Kagabi. kagabi dahil sa tuhod ko na sakit
umakyat sa hita. Naway tanggapin ni Lord. Tanggalin na. Tanggalin na ni Lord. Amen. Amen. So, no, ngayong araw na ito, tayo manalangin para kay Ate Lorna. At Ate Lorna, hawakan mo yung tuhod mo ngayon. Hawakan mo. At tayo po'y manalangin. Pananampalatayahan natin na ang salita ng Diyos na sa magitan ng kanyang mga latay. O, diba? Hawakan natin yung lahat ng may sakit at karamdaman ngayon at pinagaling na po yan. Yes, no? Lord. Hawakan no, kung ano man ang sa lahat ng nanonood ngayon, maging live, maging replay, hawakan po Itapat niyo natin. sa inyong, Oo. sa inyong sakit ang inyong mga kamay. So, sige, salamat sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin sa lahat-lahat, kay Ate Lorna at sa lahat ng may mga naramdaman ngayon. Itapat niyo po sa mga may sakit na party ng katawan, no, sa Ate Lorna, yung tuhod daw niya. Pagkasamban. Yung hita, umakyat na po daw, no, si Ate Tita, no, Lipardo din po, no, at saka si Ate Lorlinda. Sa lahat na po na may sakit at karamdaman, sabi nga po dito ni Ate Matilde Kahumban de Luna, I am healthy, cover with God's favor. Amen. Yes. Sige po. Lord, like a shield. Yes, Lord, sa Yes, oras na ito, sige, Lord. tapat natin, Lord, ipinagkatiwala namin ang lahat ng may mga sakit at karamdaman ngayon, Father God, Panginoon. Lord, matagal mo na itong binayaran sa krus sa pamagitan ng mga latay mo, Father God. Lord, Panginoon, sa lahat ng may pananampalataya ngayon, Panginoon, na naghawak sa kanilang mga party, sa kanilang katawan na merong mga sakit at karamdaman, kiniklaim namin, Panginoon, yung salita mo, Father God, na sa pamagitan ng iyong mga sugat, nagsigaling na po kami, Lord. Yes, Salamat po, Lord. Panginoon, ngayong araw na ito, Lord. Lahat ng may sakit at karamdaman ay binubunot namin yung mga sakit at karamdaman Yes, sa katawan Lord. nila Glory to by God, faith, glory to Panginoon. God. Tinatapo namin sa abyss where they Yes, belong, Lord. Father God. Yes, At ngayong Lord. araw Thank na you, ito thank ay you, thank you, pinalaya Lord. na sa sakit at karamdaman lahat ng may Lord. pananampalataya, lahat na Panginoon na nakahawak sa kanilang party ng katawan na merong sakit at karamdaman ay pinagaling mo na. Yes, Lord, matagal mo Lord. na yan, Amen. bayad mo na yan sa cross, Thank Lord. you, Lord. Pananampalataya namin ang kailangan mo, Panginoon. Kaya ngayong araw na ito, nanampalataya mo kami, Panginoon, na lahat ng party ng aming katawan na merong sakit at karamdaman ay pinagaling mo na. At na nakapanood nito, maging sa live, maging sa replay silent viewer, na nanampalataya, Panginoon, na sa pamagitan ng iyong mga latay, pinagaling na po kami. Salamat po, yung araw na ito, malayang-malaya na sa sakit at karamdaman by faith po, Panginoon, Thank you, Lord. pinagaling mo na kaming lahat Yes, sa pangalan Lord. ni Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Lord. Amen at amen. Sabi ni Glory Ate to God. Celsi, Amen. amen. Thank you, Lord. Kung Amen. isa pa tayo, isa tayo sa naghawak ngayon sa mga Lord. sa mga may naramdaman natin. No, wag na nating sasamihin na masakit pa. Wag mo nang angkinin. Sabihin mo sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, bayad Yes, na ikaw Lord. sakit at karamdaman, Yes, lumayas ka na. Lord. Wag nating Thank you, mahalin. Lord. Thank you, Wag nating Lord. mahalin yung mga Thank you, sakit at Lord. karamdaman, Palayan. palayasin na po natin. Exercise natin yung faith natin sa Panginoon. Yes, Exercise po Lord. natin. Amen. Thank you, Lord. Sabi po ni Ate Celsi, thank you, Lord. Yes, Amen. No? Lord. Magaling na. Glory to God. Lahat ng nanampalataya, receive by faith, claim it by faith. No? Amen. No, Glory to lahat, God. no, Glory to kayo, God. wag na natin pong sabihin masakit pa. Ibig sabihin, exercise natin yung faith. Ganon din po, kaya po to itinuro, isi-exercise ko kasi. Ay, so Lord, ayokong uminom kahit paracetamol lang, Lord. Patunayan mo, Panginoon, na ikaw ang napapagaling sa akin. Kaya kahit paracetamol, hindi ako umiinom. Ngayon, mula nung ako'y hindi na po, in-exercise ko, Lord, gagamitin mo pa ako, ikaw yung nagpapagaling, mapapahiya. Kasi nga po, pag sinabi nating faith, na by faith, by faith tayo, ibig sabihin, huwag ka lang manali, ay, ito'y gagamitin. Kailangan po, exercise natin yung faith ni Lord. Exercise natin yung faith natin sa Panginoon. No, so mula noon, exercise ko yan, pinatunayan ng Diyos. May authority pala tayo na palayasin yung lahat ng sakit at karamdaman. Binigay na sa atin yung susi, yung authority. Binayadan na niya, matagal na niyang binayaran sa krus. Sakit, karamdaman, ating kasalanan, lahat po yan, ating mga kahirapan, binayaran na po. Ikaw, umalis ka na sa katawan ko. Binayaran ka na ng latay ng Panginoon sa krus. Sa mga sugat ng Panginoon, ako'y pinagaling na sa 39 lashes ni Lord. Ako'y pinagaling na. Dapat ganun po ang ating i-declare. Kasi exercise our faith. True faith po talaga. Pananampalataya sa Panginoon. Kaya hindi po niya hayaan na mapahiya ang kanyang pangalan sa ating mga Amen. buhay. No, sabi ko nga nung nag-ubo-ubo ako, sabi ko, Lord, paano ako magtuturo ako tapos ako inuubo? Lord, mapahiya ka. Kailangan lang po lagi natin kausapin ang Panginoon para natin nandito lang po. Amen. So, salamat sa Panginoon.
tayo ay magaling na. Thank you sa kagalingan, Lord, sa lahat po na nampalataya ngayon, Panginoon. Lord, mararanasan nila yung tuluyang kagalingan, Lord. Sinabi nga po ng salita mo, Lord, sabi ng isang captain, ng isang sundalo, Panginoon, Lord, hallelujah, ng yung kanyang alipin, Panginoon, nagkakasakit, sabi niya, sasabihin mo lang at ito'y pinagaling. Lord, sa pananampalataya niya, ino-honor mo ang pananampalataya. Yes, Ganon din po Lord. sa amin, Lord. Lahat ng nanampalataya ngayon na pinagaling, pinalaya na sa sakit at karamdaman dahil sa mga latay mo, ay, Panginoon, mararanasan nila magmanifest ang totoong kagalingan in the name of Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Amen. Glory Amen. to God. Amen. Ayun Ito yung po. Ate Lita. Ayun po si Ate Lita. Sabi nga po niya dito ay, Psalms 92 talaga, no? Basahin. Sabi ni Ate Lita, Psalms 92 verse 12 to 14, no? Ayan po, nanay, doon po yung even in the old age will nourish. Sabi na siya dito ay na the promise that God will help you flourish and bear fruit in your latter years. It says the rights will glorify like palm tree and still produce fruit even when they are old. Yun po, Psalms nanay. 92. Psalms Hallelujah. 92, Amen. verse 12 to 14. Thank you po, Ate Lita, sa pagbigay ng exact verse po dito. Ito Thank you, Ate Litz. Talagang hinawakan yung promise. Ano? Thank you, Ate Litz. Amen. By your wounds I am healed. I am healthy and strong. Amen. Yes. Hallelujah. No, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Righteous. No, righteous. Sabi niya dito. Yes, righteous. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Dahil yung mga righteous, even in the old age, well, nourished. No? So, ibig sabihin, kung namuhay tayo sa kalooban ng Diyos, I'm kahit still young. sa edad natin na hindi still kahit young. sabihin na hindi na nanganganak pero manganganak pa din Ano ba tayo yung ano? spiritually. Ang Yung ating sa ating mga anak kasi yung mga nadala natin sa paanan ng Diyos. Yung verse ng Amen. hanggang Ate sa Liz. pumuti ang buhok. Ate Litz, kagandang mapasama Ate Lita Ate Lita, kaganda siguro makasama doon sa sa grupo ng Forever Young. Forever. Ate Lita, gusto daw si nanay makasama sa Forever Young na group. Forever Young group. Dadali tayo doon. Amen. Si Pastora Nelia po yung mag-speaker, 'di ba sa ngayong August? Nag-alert po. Kaya na-off tayo, nag-alert po yung Facebook ay yung cellphone. Meron daw Malakas red na ulan alert, at bagyo. red rainfall warning sa Metro Manila, sa Bulacan, Pampanga at Laguna. Asahan ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Panalangin po natin, no? Isama natin sa panalangin ngayon, Yes, nanay. No, ikaw po yung mag-lead sa panalangin at sa lahat pong nakapanood nito. Yes, Amen. Lord, aming Diyos at aming Panginoon, doon po sa warning na yon. Kami po ay nakikiusap, kayo po ang Lord of Order, hindi po mangyayari yan. Sapagkat kayo ang makapangyarihan sa protection lahat. lang, Anumang mga warning na yan, Lord. Kayo ang makapangyarihan nga po sa lahat. Kaya lahat po ay inyong iniingatan. Hindi nyo pababayaan ang Amen. mangyari yan. Yes. Walang sino man ang mapapahamak. Bibigyan nyo pa ng mahabang buhay at malakas na katawan. Amen. Yes, Lord. Thank you. Wala po itong mga bagyong ito. Ito po ay dumadaan lang. Sa Amen. inyo pong kapahintulutan, hindi ito magbibigay ng anumang kapinsalaan o Yes, kung meron Lord God. man, Lord, ito po ay hindi grabe sapagkat kami ay Yes, mahal salamat nyo. sa protection. Narito po kami dahil mahal na mahal nyo kami at sa inyong pagmamahal, talagang ang inyong protection ay nasa sa amin. Balot kami ng inyong banal na dugo, ang inyong malabay na pakpak ay nakatuon sa amin. Amen. Lagi nyo kaming pinanununguhan, Yes, Lord. aming Ama. Kaya wala po kaming dapat na alalahanin continuous na. Amen. Si Pastora Nelia, mag-speak siya sa August 13 sa Forever Young. Yes, Lord! Pastora, isama niyo po ako sa member dyan. Forever Young. Yes, Lord. Salamat po, Lord, at sa pagkakataong ito. Pastora Salamat po. Salamat po si Pastora Nelia na aming Pastor Nilo, City panalangin mo Pastor. Yes, Lord. Ang lahat ng mga blessing na dumadaloy sa Kanya. Palibhasya siya ang aming puno. Yan po ay dadaloy din sa amin. Yes, Lord. Yan po ay aming pinanghahawakan. Yes. At ang aking poging-poging inaanak, Pastor Nilo. Lagi Yes, nanalangin Lord. Salamat sa iyong laging pananalangin sa amin. Ang aming Amen. ginagawa na ito na
devotional time sa kapangyarihan ni Lord. Kami ay lagi ring gagabayan kung paano ang paggabay sa inyo, Pastor Nilo. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po. Salamat Si Ate kay Lita Pastor Dilapas. Nilo at talaga namang siya ay napakaraming natutulungan. Amen. Napakaraming nagagabayan. Yes, Amen. Lord. At sa aming head pastor, Pastor Franklin Benitez. God bless you all the time, ang iyong buong pamilya at kaming lahat na iyong nasasakupan, mga Amen. pastor, pastora, misyonary, mga manggagawa sa Yes, iba't Lord ibang sekta. Amen. Yes, sa iba't ibang tungkulin, from pastor to server. Amen. Yes, Lord, kami ay nagpapasalamat sa inyo, Lord. Ang amin nga si Pastora Nelia, na aming city pastor, lagi niyo po siyang gagabayan. At kami Amen. na nasa sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Amen. Yes, Yes, inuulit Lord ko God. po, si Pastor Nilo na nasa sa ilalim din ng inyong pangangalaga. Yes, Lord, ang patnubay niyo po sa kanya, sa kanyang buong pamilya, sa lahat ng kanyang nasasakupan. Yes, Lord, i-bless niyo po siya. Amen. Lalo niyo po siyang pagpalain, lalong palawakin ang kanyang kapangyarihan Yes, buhat sa inyo na nakakatulong sa pananalangin, sa pagpapagaling ng lahat ng mga may sakit. Kaya Lord, ako po unang-una, laging sabi ko po, Lord Jesus Christ, from head to toe, pinagaling nyo na po kaming Yes, lahat. Lord God. Lalong-lalo na yung talagang tunay na nananalig at nananampalataya sa inyo, sapagkat yun po ang unang-unang hinihingi nyo. Manalig kami at manampalataya sa Yes, inyo. Lord God. Through faith, inner healing, Yes. tinanggap na namin, Lord. Amen. At sa lahat ng mga nakikinig, nanood rito, nasa kabilang screen, hindi Fly pa man, silent, line. hindi pa man na nakakapanood sa ngayon, Magre-replay. sila ay magre-replay. At lahat-lahat po, yes, Lord, mula sa inyo ang pagpapalang aming hinihintay. Yes, Lord God. Sapagkat kayo lamang ang tanging nakapagbibigay niyan. Sapagkat kayo ang aming Diyos na makapangyarihan. Yes. May-ari ng lahat, langit, lupa, kayo ang lumikha at nilikha niyo kami, Lord. Kaya kami nagpapasalamat, lilikha nyo kami, nakawangis nyo, dahil ninais nyo na kami, tayo ay laging nagkakaugnayan. Amen. Kaya dakila namin Ama, bigyan nyo po kami ng kalakasan, lahat-lahat ng breakthrough na buhat sa inyo. Yes, Lord God. Sapagkat tanging kayo ay kayo. Sabi nyo nga, ako ay ako. Amen. Ako si Yes, Yahweh na Lord. inyong Diyos. Kayo ay magpakabanal. Kaya Lord, sa inyong hinihinging ito, kaming lahat ay mangyayari ang lahat ng ito ayon sa inyong kalooban. Amen. Kayo ang makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord Kaya God. sa inyo namin itinatalaga ang lahat-lahat sa amin. Kayo ang mangunguna sa amin sa lahat ng sandali ng aming buhay. Yes, And Lord. I oftenly say, yes, this day is better than yesterday. Amen. Hallelujah. Yes, Thank you, Lord. Jesus. Sa lahat ng oras, paganda ng paganda, sa awit nga, paganda ng paganda, payaman ng payaman, pasulong ng pasulong. Yes, Lord. Dahil ang aming sinusundan ay kayo. Amen. Ang inyong mga yapak-yapak ng inyong banal na anak, kaya kami tinawag na Lord. Christian. Mangyari po sa amin ang ayon sa inyong kahilingan. Yes. Yes, Hallelujah. Lord. Salamat po. Doon sa mga iba. Yes, Lord. Ngayon na ang panahon. Hindi na kung kailan pa. Ika nga sa awit, Yes. kailan Thank you, pa. Lord. Salamat po, Ngayon na. Panginoon. Kaya Hallelujah. Lord, aming Diyos at aming Hallelujah. Panginoon, Thank you, ang aming Jesus. papasalamat Thank sa you. lahat ng sandali. Lahat po kami na inyong mga anak na pinili at hinirang. Yes, Lord, balot niyo po kami ng inyong banal na dugo. Amen. Nasa sa amin ang Hallelujah. inyong banal na Thank you, baluti, Jesus. kaya kami ay ligtas all the time. Amen. Sa lahat ng mga may kahilingan, Lord, kayo ang nakakaalam ng lahat. Yes. Kayo ang nakakakita ng lahat. Amen. Kayo ang nakasusugid Thank ng you, laman Lord. ng aming Thank you. puso. Amen. Wala po kaming maitatago. Kayo na po, ika Yes, nga. Lord Kung God. meron kaming mga Hallelujah. bagay na Thank hindi you, namin Jesus. mabanggit, Lord, alam nyo ang Yes, lahat. kinatagpo Kaya mo ang na mga lahat ay pangangailangan sa ng inyo lahat, namin Lord. pinagkakatiwala. Na ipagkaloob nyo na sa amin, kaya kinatagpo na namin ang lahat Yes, ng Lord katagumpayan. God. Amen. Ika nga sabi nyo rin, Lord God. sa anumang pakikidigma, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Sa inyo ang tagumpay. Amen. Kaya Lord, amin ang Hallelujah. tagumpay. Inaasahan po namin, pinaniniwalaan namin na kami inilagay nyo na
sa hanay ng tagumpay. Amen. We are always ahead, not a tail. Yes. Yes, Hallelujah. Lord, dahil Thank you, kami Jesus. ay inyo. Ika nga, sa inyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Lahat-lahat, Ama, na may mga nais sa buhay, kayo ang nakakabatid. Lahat ng mga may negosyo, pagpalain po ninyo. Amen. Lahat ng mga magulang nagpapaaral ng kanilang mga anak, Yes. kayo ang kakatagpo sa lahat Yes, ng Lord God. pangangailangan. Amen. Amen. Lahat, Lord. Yes, At ang God. mga bata na nag-aaral, sila po ay inyong ingatan, nasa sa paaralan. Yes, Huwag niyo pong Lord. pababayaan na mapapatulad doon sa iba na uuwi sa kanila buhat sa paaralan ay isa ng bangkay. Yes, Lord. Liwanagin niyo po ang pag-iisip ng mga kabataan na yan. Magliwanag kayo po ang sundin. Huwag niyo pong pabayaan sila ay matalo ng anumang kasamaan. Lahat ng mga kasamaan na kung nasa saan man sila, nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa impapabit, kayo lahat ng mga kasamaan, wala na kayo. Napagbayaran na ni Jesus ang lahat ng pagkamatay niya na nakabayubay Yes, sa krus sa God. bundok ng Hallelujah. Kalbaryo. Thank you, Jesus. Tinapos na ni Jesus ang lahat. Kayong lahat ng kasamaan, doon kayo sa abis. Amen. In the name Doon of Jesus. kayo sa abis sa pangalan Amen. ni Jesus. Amen. Yes. Dahil sa pangalang Jesus, nanginginig na kayo, marinig nyo lamang. Amen. Kaya Ama, ang lahat-lahat po, ang buong bansa, lalo na po ang bansang Pilipinas, ayusin nyo po ang nagiging takbo nito sa ngayon. Yes, magiging maayos po lahat, magkakaroon ng kaliwanagan at ang tunay na kapayapaan ay pagkakaloob nyo sa aming lahat. Mula sa kataasan hanggang kababaan, yes, na pinakamaliit na samahan ay ang pamilya. Yes, Amen. Lord, Hallelujah. buklodin nyo po Thank you, ng Jesus. maayos ang pamilya, lahat-lahat. Yes, Lord, dahil kayo ang Lord of Order. Amen. Yes, you are the Lord of Yes, Order. You thank are you, the Lord. finisher, the author and finisher of everything. Kaya Amen. Lord, sa Hallelujah. pagkakataong Thank you, ito, Jesus. patawad po sa Yes, lahat ng Lord. aming mga nagagawang pagkakasala. Patawad po sa mga Yes, pagkukulang. Lord Pero God. Lord, Hallelujah. pananalig at pananampalataya Thank you, God. namin sa inyo, kami ay pinatawad nyo na. Yes. Wala nang anumang sakit at karamdaman dahil yan ay tinapos nyo na. Yes, Lahat Lord. ng kasamaan, nasaan man, Lord, natapos na yung lahat. Kaya Lord, ano man ang aming pagkukulang, yes Lord, alam namin dahil sa inyong unconditional love, pinatawad nyo na kami, mahal na mahal nyo kami. Narito kami dahil sa inyong pagmamahal. Amen. Kaya tulungan nyo po Lord na kayo ay magantihan din namin ng pagmamahal na ipinagkakaloob nyo sa amin. I-bless nyo po ang buong pamilya, lahat, husband and wife. Maging maganda ang pagsasama ng bawat Amen. isa. Yes, Lord. Yes, maging maganda ang pagsasama ng bawat isa. Amen. At bawat isa, babae o Lord lalaki, of ay may order. pagpapahalaga Yes. sa bawat isa. Amen. Yes, Lord. Yun po ang hinihingi ko at pinasasalamatan ko na po sa inyo. At kung ano pa man po ang aming pagkukulang, kahilingan sa aming mga puso, kayo ang nakapagbabatid at yun po ay sa inyo namin ipinagkakatiwala. Walang lihim sa inyo. Kaya Lord, ang mangyari sa amin ay ang ayon sa inyong kalooban. Sa inyo namin muli laging ipinagkakatuloy ang lahat. Yes. Sapagkat kung wala po kayo Lord, anong saysay namin? Kailan? Wala po kaming magagawa. Kaya ang lahat-lahat sa inyo namin ipinagkakatiwala. Opo, dakila naming Ama, patawad po sa mga kasalanan at salamat Amen. sa inyong bugtong anak. Kami ay tinanggap nyo na rin bilang inyong anak. Amen. Salamat Jesus sa iyong sakripisyo para sa amin. Salamat po, dakila naming Ama. Ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba at aming dinadakila at itinataas ang inyong banal na pangalan. Yes, Lord. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa napakatamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Amen. Salamat. Marami pong salamat, Nanay Yes, Mina, for the Lord. powerful prayer, for general prayer na po para sa lahat Salamat, na nakapanood Lord. nito. Glory to God. Sa lahat pang makapapanood pa and mag-replay and silent viewer, no? Sa ina-acknowledge lang natin po yung mula kanina hanggang ngayon ay nanonood po sila. Na dito po kay Ate Chingfong, Ate Lita de la Paz, Kuya Bam, kay Ate Tess Robinyol, nandiyan din po si Ate Celsi, si Ate Jessica, at si Ate Let Salcida, ano, si Ate Lorna Mijares, no? So si Ate Lorlinda Argilies, no? Ate Puspinda Martinez, no? So mula kanina nakakasama natin at sa mga makapanood pa nito, no, sa replay, no? Salamat and God bless everyone. Sabi nga po kay, no, si Ate Chingpong Respicio Bless, Ate Karen Nining Lago,
no? So si Ate Lit Salcida nandiyan. Ati sa mga mapanood nito sa replay, lagi napanood ni Birdlin, si Kuya Piping, no? Garcia din po. Ate Tess Robinyol, no? So nandiyan kasama natin ngayon din po si Ate Tita Lipardo. Ano po? So lahat po ng mga nakakapanood ngayon, no? God bless everyone, and tayo po ay pinagpala ni Lord, dagdagan pa ni Lord ang ating mga time, ang ating panahon, ang ating taon, kasi ibinigay natin ang pinaka panahon ngayon sa pamulay-bulay. So mapagkatiwalaan tayo sa maliit na panahon na binigay sa atin ng Lord, mapagkatiwalaan pa tayo sa maraming taon. Amen. So, we pray, we declare na tayong lahat ay pinagpala ng Lord. Tayo lahat ay pinagaling na po ng Panginoon. Amen. Amen. So, sabi nga po ni Ate, Amen. Glory to God. Amen. You are Lord of order. Sabi ni Ate Yes. Tita Dila Paz. Amen and amen. At chingkong amen and amen. Yes, No? Lord. Sa lahat Yes, po Lord. na nakapanood ngayon, sa manunood pa po. No? Yes. Salamat sa inyo. We are healthy and strong. We are Amen. surrounded with many people like a shield. Yes, Lord. Amen. Ingat po kayo sa ating temporary na paghiwalay-hiwalay. Ang lahat po ay binabalot na po ng Lord. Happy and blessed Sunday, everyone. Amen. Pagkulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang karayanan. Si Pastora Cherry Gabino po pala na yan ng mabuti. Sige po, tayo mag-awit sa Lord. Ginawa habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako na di kayang tumbasan. Hallelujah. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ginawa mo kami karapat-dapat sa gawain ito, Lord. Thank you so much, Panginoon. Salamat sa nakapanood nito, maging silent viewer man, maging replay man, maging nasa live man ngayon. Salamat po, Panginoon, sa mahabang buhay, walang sakit at karamdaman sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po, Panginoon, sa buong araw na ito ay iniingatan mo ang bawat isa. Cover mo po kaming lahat po, Panginoon, sa temporaryo namin maghiwalay-hiwalay ngayon. Balot ang bawat isa ng iyong banal na dugo sa lahat ng pamilya na nakarepresent. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa favor, Father God, ng bawat isa na binigay mo sa amin. Pinupuspos mo kami buhat sa kayamanan na hindi nauubos. Supply mo din ang mga pangangailangan ng bawat isa. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngayon pa lang na-receive kami healing, blessings, lahat ng iyon, Panginoon. Lord, peace, Lord, lahat po yan. Manifestation, manifest po sa aming mga buhay ang lahat ng ito. The fruit of the Holy Spirit, love, peace, joy, patience, meekness, kindness, goodness, faithfulness, and self-control.
all, Father God. Thank you, Lord, na maging ka-image bearer mo kami, kawamis mo kami, Panginoon, sa bawat isa. Thank you sa buhay na Lelina at Lilin, Lord, Tatay Norby, na kasama mo dito at sa lahat ng mga nakakapagsambag dito, Lord. We pray, Lord, na sila po, Panginoon, ay dalhin mo ang kanilang mga paa dito, Lord, kahit na sa maulan na ito, Lord. Natanong ko sa mga mananabahan mamaya po, Panginoon, at sa lahat ng mga church po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa great awakening of revival sa bawat isa. Thank you, Lord. Maraming pong salamat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa sundulang biyaya mo sa bawat isa po, Panginoon. Thank you, Lord. Dahil ikaw po, Panginoon ang Diyos, nakakakita sa aming mga puso. Walang nalilingid at natatakot sa iyo. Lord, mga lahat ng pinagdaanan namin, Panginoon, ay dadaanan namin, Lord. Kasi meron kang nakatalaga ng mga blessings na para sa amin. Receive blessings. Claim it and receive it by faith po, Panginoon. Salamat sa bagong pananabangan dito. Salamat sa bagong building na itinalaga mo dito. Salamat po, Panginoon, ang buong Houston ay pinagpala mo din po, Panginoon. In destiny, Panginoon, sa pamanguna ni Pastor Ernest, Pastor Ramiro, Father God, sa lahat ng mga office pastor. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah sa buhay ng bawat isa, sa buhay po ni Ate Celsy, ni Ate Lorna, ni Ate Rita, Father God, ni Ate Litsa Sida. So, thank you, Panginoon, sa mga lahat na nakapanood ko ngayon. Ni Ate Jessica, kay Ate Olive de Llamas, sa mga bahay, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po sa kulang biyaya mo sa amin. We pray and declare, Father God, ikaw po, Panginoon, Lord, paalamin mo yung bawat puso ng bawat isa, maglilikas, Panginoon, sa presensya mo, ang bawat isa po, Panginoon. Hindi namin hayaan, Panginoon, ang kami manghihina, kundi yung kalakasan namin ay renew every day. Sinabi nga po na salita mo, the steadfast love of the Lord never ceases, it is new every morning. Kaya nga, Lord, salamat sa nagliligas ng mga puso, nalaalap ng mga puso, excited lagi, na mulay-bulay every day po, Panginoon. Dito, Lord, ikaw po, Panginoon, na lalo po silang i-bless, Panginoon, lalo po sila makikita po ang kalulapian mo, yung katwiran mo sa bawat isa po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit, maraming salamat. Salamat po, kumikilos, gumagalaw pa sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, we pray, we declare lahat po na nag-live streaming, nag-online para sa salita mo, Panginoon. Lord, samahan mo po ang bawat isa. Lord, isipin namin, ginagamit lang po kami, hindi po kami ang makilala. Ikaw ang pinapakilala pa namin, Lord. Salamat po, Panginoon. Pusin mo po ang bawat isa na kapangyarihan mo. The moment na maranasan yung kapangyarihan mo, lahat ng mga buhay, party ng aming buhay, mga area ng aming buhay ay pinagaling mo. You're a God of order, Panginoon. Diyos ng kaayusan, Panginoon. Ayusin mo yung bawat buhay namin na naayon sa kalooban mo. Thank you, Lord, na sa aking pamilya din po, sa aking nanay, Imana, sa aking mga kapatid lahat po, Panginoon, sa aking anak, si Reverend Silvin, sa aking apo, si Ben Celestine, Lord. Salamat po, Panginoon. Iniingatan mo yung bawat isa, yung bawat mahal namin sa buhay. Thank you, Lord, sa mga mahal sa buhay din po na nakapanood nito, na iniingatan mo sa kagalingan po, Panginoon. Pinagaling mo na ang bawat isa po na nandito, pinalaya na sa sakit at karamdaman, at salamat sa pag-asa na binigay mo sa amin, Father God. Salamat sa pag-ibig na nasa sa amin at may mahagi din po namin sa iba. Thank you, Lord, Panginoon, sa pag-ibig mo na naranasan namin at mararanasan din po ng iba. Salamat po, whole glory, thanksgiving, and honor belongs to you, Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen at amen. Hallelujah. God bless po everyone. We love you all with the love of the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Maraming salamat po, Ate Chunmin at Nanay. We love you all with the love of the Lord. We love you. Amen. Hallelujah. Lord. God bless. Yes, Lord. Have a Thank blessed you, Sunday dito sa Pilipinas at kila Ate Thank Rita. you, Lord. Have Salamat po, Mama, a Mama, blessed Lord. evening Hindi po nila ng aalis Saturday. na Ano? Salamat po. ulan. We love you Yes, all. Lord. Yes, Hallelujah. Yes, Thank you. Lord. Heart, Yes, heart po Lord. si Ate Rita. Yes, Heart, heart, Lord. heart. We love you. Yes, Lord. Thank you po, Ate Minda. Nandiyan po si Ate Minda. Si Ate Ching, sabi niya, thank you, Lord. Amen. At si Ate, Thank si you, Ate thank you, Lorna. Lord. No, salamat, salamat. Na tayo po ay Shalom pinagpala to ni Lord. all. Amen. Shalom, shalom. Shalom to all. We love Shalom, you. Shalom, shalom. to all. With the love of the Lord, syempre. Yes, Lord. Amen. Taping pa na. Yes. Hallelujah.